Palang gabi sa lahat ng nakikinig sa punto por punto. Nawa ay maitaas natin ang ating Panginoon, ating Diyos ang nag-iisang tagapagligtas. At sana ay may matutunan po tayo at mapag-aralan natin mabuti yung mapag-uusapan natin ngayong gabi dahil napaka-importante nito. Napili ko to dahil sa palagay ko kapag ito ay aking napatunayan ko na mali yung hindi scriptures alone, ay lahat ng doktrina na tinuturo ng Katoliko na wala sa Holy Scripture ay lahat yun giba na. Kaya special po ang topic na to. Sana po ay masinsin yung pakinggan, unawain, pag-aralan aming mapag-usapan. Yun lang po. Salamat. God bless. Okay, so bigyan natin si Mark Umbao ng 10 minutes para ipaliwanag ang kanyang side. So, okay, no, wait lang. Okay, so timer muna tayo rito. Gawa ako ng online timer. Online timer tayo. Wait lang. Time and dates. Asa na ba yung ito? Okay. Buksan ko na lang to sa kabilang linya. Sige, ano na lang ako. Bigyan natin to ng 10 minutes na pagpapaliwanag si Brother Umbao. Set. Sige bro, start. Go ahead. okay, start na po ako. Ang problema sa mga mangangaral ng Katoliko ay pinaglalaban nila ang authority ng church at ng scriptures alone, kung saan itong dalawa ay magkaugnay at magkasama. Para malinaw, ang tinatayuan ko at pagkakahulugan ko sa scriptures alone ay ang Holy Scriptures alone ay ang basihan lamang ay ang Holy Scriptures. Yun lang ang basihan at pamantayan ng doktrina at katuruan na ipapaliwanag, ipapangaral, ituturo at paniniwalaan ng iglesia. Ang magtuturo ng katuruan na galing sa scriptures ay ang iglesia. Siya ang magpapaliwanag, ipapangaral, ituturo at paniniwalaan ng iglesia yung nakasulat lamang sa Holy Scripture. Ulitin ko, magkaugnay at magkasama ang authority ng church at ng scripture alone. Hindi yan pwedeng paghiwalayin dahil ang magpapaliwanag ang iglesia kung saan ang ipapaliwanag niya yung nakasulat sa scripture. Okay? Malinaw. At sabi ko, at hindi galing sa ibang referensya gaya ng CCC. Ang scripture alone, hindi against sa referensya. Linawin ko lang po, sana maging malinaw to. Ang scriptures alone, hindi against sa referensya. Importante ang referensya para pagtibayin ang nakasulat sa Holy Scripture at hindi para dagdagan ang nakasulat. Hindi para dagdagan ang katuruan, kundi pagtibayin. Kung ano yung nakasulat sa Holy Scripture, pagtitibayin ng referensya, hindi kukuha sa referensya, maghanap ng talata. Magkaiba po yun. Malaki ang pinagkaiba po nun. Ang scriptures, maaaring totoo na may mga katuruan ang mga apostol na hindi na isulat. Maaaring meron, walang pagtatalo doon. Hindi na naisulat dahil hindi na kailangan, gaya ng mga tanda na ginawa ni Yahushua na hindi na naisulat dahil sapat na ang nakasulat. Ang talata ito po, John 20:30-31. Ito po yung talata. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi na nga susulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang, di ba? Ito ay nangasulat, kaya nasulat to upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. Di ba? At sa inyong pagsasampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Isa pang talata,
John 21:25. At mayroon ding iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulatin isa-isa ay inakala ko na kahit sa libutan ay hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin. Kaya hindi na nga lahat sinulat eh. Kaya wag na natin masyadong intindihin yung mga hindi sinulat. Kaya sapat na kasi nakasulat para sa ating kaligtasan. Pinag-ingat tayo sa mga ngaral na nagtuturo ng mga katuruan na hindi itinuro ng mga propeta at apostol. Galatians 1:8. Ayan na talata. Mangaral nakahula na maraming kalabas na bula ang propeta at bula ang mangaral pag-alis ng mga apostol sa Acts 20:29, Matthew 24:24. Ulitin ko nakahula na nalalabas mga bula ang propeta, bula ang mangaral pag-alis ng mga apostol sa Acts 20:29. Maraming katuruan ang mga Katoliko na nabuo na lang pagdaan ng panahon sa pamamagitan ng magisterium. Ang nag-imbento ng mga dagdag na katuruan. Bagay sila sa talatang ito sa Mark 7:7. Dapat dadapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Ito yung katikisim eh. Mali ang umasa at magtiwala sa interpretasyon ng tao gaya ng magisterium at scholar. 1 Corinthians 1:27-20, pakibasa na lang. Kundi dapat tayo'y umasa at magtiwala sa gabay ng Holy Spirit. Sa gabay ng Holy Spirit ay umasa at magtiwala. 2 Peter 1:21, John 14:26, sa Holy Spirit ay umasa. Mapanganib ang pinagagawa ng mga Romano Katoliko na saklawan o halungkatin ang mga katuruan ng apostol na hindi isinulat dahil madali nang makapasok ang katuruan na galing sa Diablo at inilalapit nila ang kanilang sarili sa katuruan ng bulaang propeta. Totoo naman na hindi lahat ng impormasyon ay nakasulat o matatagpuan sa Holy Scriptures. Totoo naman talaga yan. Pero hindi ito katuwiran para humigit sa nakasulat. Ang Holy Scripture ay kumpleto at sapat sa ating pangangailangang spiritual at kaligtasang spiritual. Ang Holy Scripture lamang ang pamantayan ng aral at katuruan ng Diyos. Huwag po tayo padaya sa filosofiya ng tao ayon sa salit-saling labi ng mga salit-saling sabi ng mga tao. Colossians 2:8. Mag-ingat sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Alin yung salit-saling sabi ng mga tao at pasimulang aral ng sanlibutan? Ito yung aral tungkol kay Maria, yung mga aral tungkol kay Maria, kumpisal, rosaryo, ribulto, pagtawag sa ama sa mga pare, binyag ng sanggol, sign of the cross, Trinity, at marami pang iba. Kung saan ito ay malaking kalapastanganan sa Diyos. 2 Timothy 3:16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na sa katuwiran. Kung naniniwala kayo na ang Old and New Testament ay salita ng Diyos at kinasiyahan ng banal na Espiritu, ano ang sabi sa mga talata? 1 Corinthians 4:6. Ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay gamit kong halimbawa sa aking sarili at kay Apollos para sa inyo upang sa pamamagitan namin ay matutunan ninyo ito. Huwag lumampas sa mga bagay na nasusulat. Sa gayon, ang sinuman ay sa inyo ay hindi maging palalo laban sa iba. Ano yung nasusulat ayon sa talata? Walang iba kundi Holy Scripture, yun ang nasusulat. Ang tinutukoy yun, yung Holy Scripture. Galatians 1:8, ito. Dadapwat kami mat at anghel kami o isang anghel na mula sa langit na mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa amin pinangaral sa inyo ay matakwil. Apostol yan apostol man yan o anghel matakwil. Lalo na kung magisterium lang yan or scholar lang yan. Lalo supayin talaga yan. Deuteronomy 4:2. Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ng salita na aking inuutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon sa inyo, Diyos at aking inuutos sa inyo. Huwag daragdag babawasan. Proverbs 36. Huwag kang magdagdag sa kaniyang mga salita, baka kaniyang sawayin ka at masundang kang sinungaling. Malinaw na sinungaling yung magdadagdag at sa kanyang salita.
Psalm 89:34. Ang tipan ko'y hindi ko sisirain, ni aking mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga labi. O ito talatang to, patunay na itong, yung nakasulat, yung scripture, ay yung salita ng Diyos, linawin ko to. Yung Psalms 89:34, patunay to, na itong talatang to, nagpapatunay na yung scripture ay salita ng Diyos, Revelation 22:18-19. Sabi, aking sinaksiyan ang bawat taong nakikinig sa mga salitang ng hula at ng aklat na ito kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito ay daragdagan na siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito ay aalisin ng Diyos ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Kaya yung nagdaragdag, yung mga nagdaragdag, ng salot, madaragdag yung salot sa mga Katoliko kasi nagdaragdag sila ng katuruan Isaiah 34:16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, inyong basahin, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, malinaw sa talata, Isaiah 34:16, hindi magkukulang. Walang makangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisa na sila ng kaniyang espiritu. Para sa mga mga ngaral ng Katoliko, para sa mga ngaral ng Katoliko, kulang daw ang scripture, kulang daw. Para sa kanila 'yon, pero hindi base kay Isaiah sa 34:16. 1 John 5:13-15. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatubid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Malinaw kaya isinulat ang scripture para sa kaligtasan. John 14:26. Dadapat ang mga aliw sa makatuwid bagay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at pagpapaalala ng lahat sa inyo ng aking sinabi. Hindi magisterium, malinaw sa talata, hindi magisterium, hindi scholar, kundi, sabi, yung tulong ng Holy Spirit. Kaya ang bawat isa, sana maging malinaw, kaya ang bawat isa sa atin, maaring makapagpaliwanag na kasulatan sa tulong ng Holy Spirit, hindi sa tulong ng magisterium or scholar. Kanino tayo huhingi ng tulong para maunawaan, ipaalala at yung magtuturo sa atin, ang magtuturo sa atin ang Holy Spirit. At itong Holy Spirit na to, ang kasama natin. Okay na po, time na po diretso po ba ako? Ayan, no? So natapos na rin yung yung oras mo sa pagpapaliwanag. Ako na lang muna ang mauuna. Okay? Ready ka na ba, Marcumbao? Yes po, ready na po. Sige, ang unang tanong ko sa iyo ngayon, sabi mo is, hindi batayan ang Bible scholar, hindi batayan ang magisterium, dahil ang Holy Spirit ang magbaback up sa iyo. Sabi mo, hindi ba? Yes, malinaw. Yes. Okay. Sinabi ko talaga. Sinabi mo yun, meron lang akong gustong lilinawin sa iyo, Meron talata ako dito gustong lilinawin sa iyo. Sino ang tunay na ama ni Jose? Si Jacob o si Eli? Alam ko man yan or hindi. Wala, labas sa topic pero Hindi, bro. alam ko man yan Bro, hindi. scripture Alam is... ko man yan or hindi. Bro. Brad, pasagutin mo ako saglit. Alam ko man yan or hindi. Wag mong sabihin na labas sa topic to. Dahil ang sabi mo kasi, tututunayan mo na tamang aral ang doktrina ng scripture alone. At tinatanong kita ngayon, dahil sa Biblia, labas ko na lang yung Biblia, Itong sinasabi sa Mateo 1:16. Ang sabi ay ganito, at si Jacob ang ama ni Jose, na ang asawa'y si Maria ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Kina-confirm mo ba na ang Jose na ito ay yung asawa ni Maria? Yes or no? Next question po kasi out of topic. Hindi to out of topic, bro. Alam ko man yan o hindi Gusto ko alam kong yan. ipaliwanag mo ito. Gusto may Hoy, Marcumbao. Next question. Gusto ko. Hoy! Out of topic. Tumahimik ka. Gusto ko nga ipaliwanag mo ito using only the Bible alone. Dahil ang sagot dito,
ay nasa referensya. Malinaw ang stand ko. Malinaw ang stand ko. Ang stand ko, Sagutin mo ito dahil ang stand mo, patutunayan mo na tamang aral ang scripture alone. Ang tinatanong ko sa iyo ito, ang sagot ay nasa referensya. At dahil ang topic mo, patutunayan mo na tamang aral ng scripture alone, sagutin mo ang tanong na ito using the scripture alone. Sino ang tunay na ama ni Jose? Si Jacob o si Eli? basahan mo muna ako na makaka-impyerno pag hindi ko alam kung sino yung ama niyan. Pag nabasahan mo ako, saka ko... Sige, babasahin ko. Pag wala kang Babasahin ko. Makaka-impyerno na hindi ko alam yan. Babasahin ko. Ah, Babasahin ko, tumahimik ka muna dyan. Eto, Mateo 1:16. Una, at si Jacob ang ama ni Jose na ang asawa ay si Maria. So dito, ang Jose na asawa ni Maria, ang ama ay si Jacob. Sabi naman sa Lucas 3:23 ay ganito. Mga 30 taong gulang na si Jesus na magsimula siya sa kanyang gawain. Ayon sa pagkaalam ng mga tao, anak siya ni Jose na anak ni Eli. Sa madaling salita, ayon sa Mateo 1:16, ang ama ni Jose si Jacob, sa Lucas naman ang ama ni Jose si Eli. Using the scripture alone, pakisagot, sino ang tunay na ama ni Jose? Si Jacob o si Eli? Sa dalawang binigay mong talata, may sinasabi makaka-impyerno pag hindi ko alam yung sagot niya sa tanong mo. Tumahimik ka. Sa dalawang talata- Hoy, huwag ka magpalusot. Ikaw ba? Nagsisimula ka na namang matuliro. Nagsisimula ka na naman. Ang topic mo ngayon, patutunayan mo na hindi kailangan ng magisterium. Hindi kailangan ng Bible scholar. Hindi kailangan ang referensya. Yan ang topic mo ngayon. Dahil ang topic mo, Yes. scripture alone. So, ipaliwanag mo ito. Hanapan mo ako ng talata na makaka-impyerno. Ipaliwanag. Tumahimik ka. Hindi. Hoy! Hindi yan ikaw ba? Wala ka talagang silbi kapag kausap ka, no? Patunayan mo sa akin, scripture alone, hindi na kailangan ng Bible scholar, hindi na kailangan ng magisterium, dahil, sabi mo, ang tutulong sa iyo magpaliwanag, sabi mo, Holy Spirit. Sabi mo, Yes. yan hindi labas sa topic to. Yes. Sagutin mo ang tanong na ito. Using the scripture alone. Ang sagot ito nasa Bible scholar Nasa history. Yes. Nasa tradisyon, nasa Tama. Bible scholar. Pero sabi mo Tama. kasi, hindi yan kailangan. Scripture alone lang. Tama ka, hindi kailangan. Hindi kailangan. Dahil hindi kailangan. Scripture alone lang. Ipaliwanag mo, using scripture alone, sino ang tunay na ama ni Jose? Si Jacob o si Eli? Tama ka, Bardanjo, hindi na kailangan alamin yan kasi hindi makaka-impyerno yan. Hindi. Tama ka ba? Hoy! Ikaw ba? Wala akong pakialam kung may impyerno ka ba niyan o hindi. Ang tanong ko sa iyo, sagutin mo yan using scripture alone. Brother Danjo, wala ka na bang itatanong tungkol sa scripture alone? Wala ka pang napapatunayan kasi umiiwas ka sa tanong. Labas sa topic yan. Hindi labas sa topic. Sige, tanungin natin si Brother Tata. Brother Tata Rosal. Saan ito sa moderator Okay, hindi yun labas sa topic dahil ang mga talata mo nandiyan sa Biblia. Pangalawa, sabi niya ang mag-guide niya, ang Holy Spirit, pati sabihan ng Holy Spirit nga, i-guide ko kayo or makasagot ka, brother. Saan namang Holy Spirit mo ngayon? Brother Tata, para maintindihan ng mga CFD, no? Para maintindihan ng CFD, mga CFD, lahat kayo, para maintindihan nyo. Ang nakasulat sa scripture, ikaliligtas. Para saan ba yung scripture para sa ikaliligtas? Kung hindi ikaliligtas, huwag nyo na masyado pag-iintindi. Kasi napupunta kayo lalo sa bulaang propeta at sa mga Sabi mo. turo ng Diablo. Sabi mo, Mark Umbawan, nakasulat sa scripture, ikaliligtas. Yung binasa ko bang Mateo 1:16 at Lucas 3:23, nasa Biblia ba yun? Yes, pero kapilosopohan Ayun, tanong. Yung pagpatay sa mga bata, yung Okay. mag-asawa ng 1,000, makakaligtas? Pilosopo ka Okay, tanong. Pilosopo sa Bro, nalilito ako. Yan na. Nalilito ako. Gusto ko lang ipalabas na nalilito ako. Hindi ko maunawaan. Nang binasa ko ang Mateo 1:16, sabi ang ama niya si Jose.
Sabi niya, ang ama niya, si Jacob. Sabi naman sa Lucas 3, ang ama niya, si Eli. Teka, nalilito ako. Sino ba talaga ang ama ni Jose, si Jacob o si Eli? Ang gagawin ko niyan, bro, tatakbo ko sa Bible Scholar. Okay, Para maunawaan ko. Yan ha? Hindi ako against dun eh. Hindi ako Yan. against sa referensya. Oh, tatakbo ako sa Bible Scholar. Dahil alam ko na nasa Bible Scholar ang sagot. Nasa history, nasa tradisyon. Ngayon, sabi mo kasi, hindi na kailangan. Sabi mo hindi na kailangan. Para matindigan mo ang tindig mo na scripture alone, patunayan mo sa akin na hindi na kailangan ng Bible Scholar. Hindi na ako kailangan pa tumingin sa mga Bible Scholar, hindi na ako kailangan tumingin sa tradisyon, hindi na ako kailangan tumingin sa history. Scripture alone. Pakisagot. Yes. Using the scripture alone. Bigyan niyo ako ng time para magsalita ha, Brad. Hoy. Ang haba ng time mo kanina, 10 minutes. Ngayon sasagutin kita, Brad. Tinatanong mo ko, tapos ayaw mo pagsagutin. O, sino nga? Diba? O, sagutin ko na. O, Very ngayon. simple ang tanong Ito eh. yan. Kung hindi niya malaman yan, hindi makaka-imperno yan. Bigyan mo ako ng talata. Wala akong pakialam kung maka-impierno ba yan sa'yo o hindi. At hindi ako obliged na magbigay ng talata sa dahil ikaw ang Brad Jando. nagpapatunay. Yes, Brother Wendell. Dapat sagutin talaga yan eh. Umbaw dahil ang kaniyang paliwanag, sapat na ang scripture alone para ipaliwanag ang nakasulat. Makaligtas, Brad. Mali pa nalito mo. Tumahimik ka, Yan ikaw ba? nakasulat na makaligtas. So dapat sagutin niya yan, Brad Jando. Yes. Sagutin mo yan. Sagutin ko yung makakaligtas. Tanong mo ako kung paano maligtas ang tao. Oh, Doon sige, mo ako tanungin. sige. Palitan ko na lang. Walang kakwenta. Palitan ko na lang dahil kinawawa ka na eh. Makakaligtas. Palitan ko na lang dahil unang tanong ko pa lang, kinawawa ka na. Palitan ko na lang. Kapag matigas ang ulo mo, kick out kita. Pag pinamute kita, pag minute kita, ibig sabihin tumahimik ka muna. Ikaw ha? Talaga nakakaalsa ka ng ano ha? Brother Jando, Yes. pagbigyan mo na lang siya, hindi niya kaya Oh, sagutin. Ang mga nanonood na lang ang maghusga sa kanya. So, Pasigutin niyo ako para maunawaan ng mga Hindi mo nakikinig sa sinasagot inyo. ang tanong ko. Hindi niyo na pinagsasalita eh. hindi mo sinasagot tanong ko, sabi mo lang, hindi naman yan ikaliligtas, di man ako may impyerno ko, hindi ko masagot. Di mo tinatanong ko kung may impyerno ka ba o hindi. Kasi Brother Danjo, pakinggan niyo ako ha. Mahimik ka, hindi yan ang hinahanap kong sagot. Pakinggan mo ako, Brad. Ang stand ng scripture alone, hindi nga lahat nakasulat sa scripture. Kaya pwede kang gumamit ng referensya. Pero may pero yun ha. Huwag kang daragdag ng mga doktrina na wala sa scripture. Pwede kang pagtibayin yung nakasulat sa scripture. Hindi gumawa ng tawaging ama yung mga pare, yung may Diyos ang Diyos may ina, rosaryo. Saka mo makabasa niyan. Diba? Sinabi ko sa iyo ba, ikaw ba, tumahimik ka. Sabi ko sa iyo, kung ano ang tinatanong, yun lang ang sagutin mo. Tanggalin kita ngayon. Kung anong tinatanong sa iyo, yun lang ang sagutin mo. Tama yun, Brother Danjo. Very simple lang naman ang rule. Magumbaw. Sa intro, sinabi ko na sa intro sa'yo, kung ano ang tinatanong, yun lang ang sagutin mo. Napunta ka na naman sa Rosario. Napunta ka na naman sa Mother of God. Napunta ka naman kung saan-saan. Ikaw talaga, wala ka talaga sa katinuan kapag kami nakaharap mo. Umayos ka ng mabuti. Nakakahiya naman, dami nanunood sa'yo, tapos ganyan ka sumagot. Eto namang, pretan ko na lang. Hahanapin ko tunay na iglesia kasi sabi kasi sa Efesos 5:23 na ililigtas ni Kristo ang kanyang iglesia. Ngayon, using scripture alone. Scripture alone. Tama yan. Nasaan ang iglesia ngayon na tinayo ni Kristo? Ayun, ito una-una hindi Roman Catholic. Pakinggan niyo Hindi ko tinatanong kung Roman Catholic ba o ano? Hindi, sagutin mo ako, Brad. Sandali lang. Hindi ko tinatanong kung Roman Catholic ba o ano. Ang tanong ko, using the scripture alone, nasaan na ngayon ang iglesyang tinayo ni Kristo? Nasaan na? Sagutin mo. Paano yun, Brother Dancho? Hindi niyo ako pinasasagot, tapos tatanungin niyo ako. Ano yun? Napaka-ironical naman nun. Di ba? Nagtatanong ka, tapos hindi mo pa sasagutin. Ganito yan, bro. Turuan kita ha para matuto ka ng talakayan ha. Natanong ako,
Saan na ngayon ang iglesia tinayo ni Kristo? Ang isasagot mo dyan, pangalan ng lugar. At ebidensya ng talata, kasi scripture alone eh. Ebidensya sa talata na narito ang iglesyang tinayo ni Kristo ngayon, sa ating panahon ngayon, year 2023. Ang sagot mo dyan, tuturuan kita kung paano sagutin yan. Scripture alone. Ibibigay mo ang pangalan ng lugar at ang talata kung nasaan na ngayon yan sa taong 2023. Yan ang ibibigay mo. Yan ang sagot sa tanong ko. Huwag kang Okay. magsabi na hindi naman yan Roman Catholic. Hindi ko tinatanong kung Roman Catholic ba yan o ano. Hindi pa ako tapos eh. Kaya nga, huwag ka nang... Bardancho, ganito, no? Para fair, gusto hinahamon ko si Father Darwin. Hindi ka worthy para iharap ko kay Father Darwin. Kung sa akin, hindi ka na matinong kausap. Hindi ka na Parang worthy para iharap kay Father Darwin. May para fair yung sagutan at tanungan. Oo, kasi si Brother Talibong na lang, si Wendell Talibong na lang. Kasi pangit yung ganyan, patatanungin niyo ako. Kasi hindi niyo ako pagsasalitain. Pangit. Walang kwenta yan. Nasasabi ko ba hindi Roman Catholic? Takot at takot agad ang CFD. Minimute na agad ako. Di ba? Regendo. Oh, Brother, Regendo. yes, Badata. Insert ko na lang yung nasaan na siya? Nandiyan pa siya? yes, andito ko. Okay. Dahil yung insert lang ko, isa lang tanong. Dahil Sige lang. dahil yung sekta mo is oneness born again. Yes, Yung one is born again. Yun ba ang tunay na iglesia na natatag nating Panginoon using the Holy Scripture? Ay, yes po, yes na yes. Nila po kayo nakinig sa debate namin ng Bardan, yung True Church. Kami lang yung nabautismohan sa pangalan ni Yahushua na hindi ginagawa ng Roman Catholic at ang Roman Catholic ay lumagpas, nagdagdag, humigit sa turo ng mga apostol na kaming mga born again, hindi kami lumagpas sa nakasulat, kaya nga scriptures alone kami. Kami yung iglesia mula pa sa Day of Pentecost na tinatag ang iglesia. Okay. Salamat. Palop, isa na lang palop. Saan na talata ang nagsabi na ang iglesia na natatag nating Panginoon Jesus ay tawagin oneness born again? Saan na talata? Ay, wala po. Kaya nga, Brother wala. Tata, para malinaw, no? Bible Ang scriptures alone, mga believer ng scriptures alone, hindi kami naniniwala sa word for word. Kung kayo naniniwala kayo, problema nyo na yon. Pero malinaw ang Holy Scripture, sa John 3:3 pa lang, pinangaral ni Yahushua, ang aming founder, ang born again. Pagkatapos natupad siya sa Pentecost na binautismo sa pangalan ni Yahushua na kami lang ang oneness, yung tatawag niyong oneness, ang nabautismohan sa pangalan ni Yahushua na hindi niyo ginagawa. Kasi kayo, Father, Son, Holy Spirit, hindi nagamit ang nag-iisang pangalan ng tagapagligtas. Taas na, mahaba na. Tanong, sagot mo, hindi mabasa sa Biblia yung title mo, oneness born again. Yes, hindi man word for word kami. Sangayon kayo, yung oneness born again, hindi mabasa sa Biblia. So, labag na yun sa yung prinsipyo na Bible alone lang dahil hindi mabasa. Yun ang pagkakamali mo, Brother Tata. Yun ang pagkakamali niyo sa pag-scriptures alone. Ang scriptures alone, yung doktrina galing sa scripture, hindi sabi word for word. Yung doktrina, ano ba yung doktrina? Kailangan ka bautismo sa pangalan ni Yahushua. You must be born again sa tubig at sa espiritu. Ginanap ng mga born again at nanatili kami Layo. sa titulo ng Ang layo. apostol. Hindi word for word. Ang Yan na lang, layo. basta sabi niya, hindi mabasa sa Biblia yung title niya. So, labas na yun sa Biblia, wala sa scripture. Okay. Sino po ang pwedeng makadebate sa inyo ng formal debate? Wala. Pero gusto ko si Bro, ikaw mismo hindi ka formal. Bro, diretsahin na kita. Ikaw mismo hindi ka formal. Napakalinaw ng aking tanong. Ikaw, ang layo-layo ng mga binibanat mo. Kaya nga ako nakaano sa'yo eh. Kakasimula pa lang May tanong kanina, nagbigay na ako ng role. Mark Umbaw, sana matuto kang matinong kausap. Kung ano ang tanong, Brother yun Danjo, lang. yung salita Tanan mo. Bastos, nagsasalita pa ako. Ang sabi ko, kung ano ang tanong, yun lang ang sagutin mo. Huwag kang tumakbo ng kung ano-ano dahil maraming beses na tayong nagsisigawan, nagbubulyawan. Nang dahil dyan sa katigasan ng ulo mo kung saan ka napupunta, hindi naman yan tinatanong sa'yo. Kaya nga, para maging matino, kung gusto mo pala ng formal, salita lang. sabihin mo lang na hindi mo alam ang sagot, tapos. Oh, sandali lang. Opo, Danjo, sandali lang. Huwag mo ipilit.
sabi nyo, wag lalabas sa kung ang tanong ay nasa topic, sasagutin ko. Wala sa topic yung tanong mo Nasa topic, Ama, kinonfirm ni ama, Brother Tata Rosal. Usapan natin yan. Moderator yan si Brother Tata Rosal. Moderator yan. Matagal na yung may karanasan sa moderation. At saka si Brother Wendell. Salo tayo. Mga bigating debatidor yan. Ikaw, baguhan ka lang. Sa punto-punto ka lang naging debatidor. Kaya wag kang mas magaling pa sa moderator. Alam ng mga moderator ni Brad Tata at ni Brother Wendell na ang tanong ko ay nasa topic. Huwag mo sabihin na wala kang alam. Bago ka lang naging debater Kami pa ang una nakalaban mo Brother Danjo, wala na bang tanong? Kasi kung walang O ito. Ang dami tanong sa hindi po sinasagot ni isa man. O ito tanong ko sa iyo. Ulitin ko ang tanong ko. Puro sermon, walang Ulitin ko ang tanong ko. Ulitin ko ang tanong ko. Sige po. Ulitin ko tanong ko ha. Pakinggan mo. Nasaan na ngayon sa panahon nating 2023 ang iglesyang tinayo ni Kristo? Nasaan na? Anong talata at anong pangalan ng lugar? Basa. Tingnan mo itong taong to. Tinatanong, ayaw nang sumagot. Kanina ayaw ko pasalitain. Sorry, nakamuyo. Nag-iingay. Brother Danjo, may talata ko. John 3:3 to 8. Sabi dyan sa... John 3:3 to 8. O sige. John 3:3 to 8. Anong lugar ang sinasabi sa John 3:3 to 8? At yan ba ay nasa panahon natin ngayon, 2023? Sandali lang, brother, basahin ko lang, saglit lang. Papaunawa ko sa inyo talata. Wag na. Bro, John 3. very simple lang tanong. Very simple tanong. Nasaan na ngayon? Ngayon. Sinabi ko pa kanina, year 2023. Nasaan na ngayon? Kasi nagbabasa ako ngayon. Nabasa ko, si Kristo ang magliligtas sa kanyang iglesia. So, kailangan kong pumasok doon. Nasaan yon? Ngayon. Brother Danjo. Ang binabasa mo, hindi naman yan pangalan ng lugar, at hindi naman yan year 2023. Brother Danjo, Malayo. umiihip ang hangin kung saan niya ibig at naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nang galing at kung saan paroroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Ang lino ng Brother Danjo, no? Kaya kalat na kami. Marami, may ibang lugar, marami nang mabuhay. Anong pangalan ng lugar, bro? Anong pangalan ng lugar? Ano ang pangalan ng lugar? Sa Pilipinas meron. Sa Pilipinas. Yung John 3 to verse 3 to 8 ba ay sa Pilipinas ba yan? Yes, sabi. So ibig mo sabihin, ang pag-uusap ni Nicodemo at ni Kristo naganap sa Pilipinas. Kumalat, Brother Ranjo, unawain nyo yung talata. Kakalat kami. Palitan ko na lang. Yung 3,000 na Palitan ko na lang. Day of Pentecost, yung 3,000 na bautisman sa Day of Pentecost. Na nagdagdagan. Palitan ko na lang. Usapan. Ang layo. Palitan ko na lang. Brother Ranjo, di ba yung sa Day of Pentecost, may galing sa Asia, galing Ang tanong ko sa iyo, year 2023. Brother Danjo. Brother Danjo, kumalat kami. Ang tanong ko sa... Ngayon, yung Catholic, yan yung chismis na sa referensya. Sa referensya. Ang tinatanong ko sa iyo, napansin mo, yung sinasabi ko sa iyo nasa scripture. Napansin mo? Diba? Tanggalan ko nga to ng co-host. Matigas ang ulo Ang sinabi ko sa iyo, saan na ngayon? Ngayon. Ang binabasa mo, first century pa yan. Ako nagbabasa, nasa panahon ngayon. Nasaan na yan ngayon? Ang binabasa mo, first century. Pentecost, first century yan. Ikaw talaga. Tanggalin lang kita ng co-host. Binigyan ka ng opportunity maging co-host. Pag minute kita, nag-iingay ka. Talaga. Palitan ko na lang yung tanong. Eto, mag-focus ka sa tanong ha. Mag-focus ka sa tanong. Ito ang sabi ni Apostol Pablo.
Sa iba naman, ito ang masasabi ko. Ito'y opinyon ko lang. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Kung ang isang mananampalatayang lalaki may asawa na hindi mananampalataya na gusto namang magsama sila, hindi niya dapat hiwalayan ng babae. Nang sabihin ni Apostol Pablo, ito'y opinyon ko lang. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Sa ngayon ka ba na yung kanyang tinuro dyan sa 7:12 ay wala sa scripture dahil opinyon niya lang? Yes or no? Sagot! Ayun, okay. Salamat naman. May pagkakataon magsalita. Salamat, Brad Anjo. Sobrang utang na loob ko na yan. Sobra. Thank you. Ang tanong, totoo ba yung opinion niya wala sa nakasulat? Nung una wala, pero naisulat na ngayon sa Yan. 1 Corinthians 7:12. Nandiyan na. Nang Salamat. sabihin ni Apostol Pablo na ito'y opinyon ka lang, tanggap ba niya ang turo mong scripture alone? Ha? Nang sabihin ni Apostol Pablo na ito'y opinyon ko lang, gamit ba niya ang doktrina niyong may scripture alone? Ayun, salamat uli. Brother Anjo, salamat uli. Nakapagsalita ako. Tanggap niya ang scripture alone. Yes. Tapos yung sinabi niyang hindi nakasulat, hindi naman yun makaka-impyerno. Kaya ano lang yun, nabanggit lang niya. Parang ganito. Sabi, wag kang tatawid sa green light. Wala namang masama doon. Ibig sabihin, hindi makaka-impyerno at hindi makakaligtas. Yung sinasabi niya, wala lang. Wala yun ito. Walang problema doon. Hindi big deal. Hindi ko nga tinatanong kung nakaka-impyerno ba. Iba na yun. Iba na Hindi yun. ko tinatanong sa iyo kung nakaka-impyerno ba o hindi. Nung sabihin ni Apostol Pablo, ito'y opinyon ko lang, walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Tinatanggap mo ba na ang linyang yan ay isang patunay na hindi sila scripture alone? Yes or no? Ay, salamat ulit. Napagsalita ulit ako. Ay, hindi po. Malaking kaligawan yan, kamangmangan yung ganyang pagkaunawa sa talata. Maraming nabanggit sa scripture na hindi naman nakaka-impyerno at nakaka-impyerno sige. yung Diyos na may ina, nakaka-impyerno yun, nakaka-impyerno ang Sige. Diyos ay may ina. Saan binatay ni Apostol Pablo ang kanyang opinion? Pakiulit niya tanong, sorry. Saan niya binatay ang kanyang opinion? Dahil opinion niya lang yan eh. Walang Sarili sinabi niya. ang Panginoon Sarili tungkol niya. dyan. Saan niya binatay ang kanyang Sa sarili opinion? Opinion niya. Saan niya binatay ang opinion niya? Sa scripture ba o hindi? Sa sarili niya. Wala namang sinabi dyan na dahil bumati siya sa sarili niya. O, pasagutin ka po, Brother Danjo. Hindi naman ibig sabihin bumati siya sa opinion niya, ay nagturo na siya na may ina ang Diyos. Naman ang rosary. Tingnan mo. Ang layo na naman ang sagot nito. Hindi ko tinatanong kung mayroon bang may ina ang Diyos, mayroong rosary. Ikaw talaga, tuliro ka talaga kapag kinakausap ka, no? Hindi ka talaga matino. Ang hanap ka ng formal eh, ikaw mismo hindi ka formal. Sabi mo, so, ito'y opinion ko lang. So, hindi siya nakabate sa scripture nang sabi niya, ito'y opinion ko lang. At dahil hindi niya nakabate sa scripture, tanggap mo na si Apostol Pablo, sa panahong yan, nagtuturo ng wala sa scripture. Yes or no? Yes, nagtuturo siya, pero hindi ikaka-impyerno at ikaliligtas. Kung magtatanong ko nakaka-impyerno ba o hindi? Uy! Hindi ko tinatanong kung ika-i-impyerno ba o hindi. Kanina pa tayo dyan eh. Kanina pa tayo dyan. Nung sabihin, itong tanong ko, nung sabihin niya, ito'y opinion ko lang. Tanggap mo ba na yung kanyang opinion, hindi niya hinugot sa scripture? Yes or no? Yes, hindi niya inugot sa scripture, pero hindi yan doktrina na makaka-impyerno at makakaligtas. Pero ang turo ng Katoliko, makaka-impyerno at makaka-impyerno talaga ang turo ng mga Katoliko. Yun ang Gibana. Inamin na niya eh. Na si Apostol Pablo nakabate sa opinion nung panahong yan, ay scripture alone. Kasi may bate sa opinion niya eh. Giba na yung stand mo. Bigay ko na sa mga kasamahan ko para magtanong. Sino na magtatanong?
ko, bro. Sige, ikaw muna, Brother John Ray. Balik ko yung co-host ni Mark Ombao. Sana matino na ito. Nakuha ko na yung gusto ko. Pero Jando, ano kaya tayo ng konting sistema, lagyan natin ng para may control din si Mark, no? Ganito po. Okay lang ba sa inyo mga kapuntos? Sige, Okay lang. Sige bro, sabihin mo bro, ano yung ibig mo sabihin? Okay, lagyan natin ng sistema ganito, no? 3 hanggang 5 tanong. Hanggang ilang tanong ba? 3 o 5? Siguro ano lang. Kayo na bahala, basta isipin nyo lang na meron pang kasamahan. Yun na nga, at saka may control din si Mark sa pagsasagot, no? So, Mark, okay ka lang ba? Makagaya ng ginawa natin dati. Very professional siya, ng debate talagang may sistema, no? So, okay ka lang ba? Mag-rules tayo ng konti, brother. Okay sa akin yan, pabor ako dun. Agree ako dun. Yes. Para medyo be professional, bro Mark, no? Ganito ang magiging rules natin because this is just a talakayan. Lalagyan natin ng oras, no, ng konti, no? So kapag sumagot ka, halimbawa magtatanong si brother, sasagot ka ng pagka-categorical ng questions, you can answer categorically. And then pagkatapos ng categorically, you have only 20 seconds. But make sure, no, wala pong tayong dadagdag na ibang topic, na ibang sasabihin, maliban dun sa mismong tinalakay mo na topic. Okay? So walang lalampas. Sabi mo nga, walang dadagdag po. Okay ka lang po ba doon, bro? Kung categorical lang questions, answer categorically. Pag naman hindi, you can answer it in 20 seconds. Okay lang ba yun? At least 30 seconds. Okay lang ba yun sa bro Mark? Ayos yun, sige. Para dire-diretso tayo. Isa-set ko lang yung time po, no? Okay, para may sistema tayo. Yeah. Pwede na ba ako Set ko magtanong? yung timer. Si muna, Brother Angel. Si Ayan, Brother John so Ray muna. Now, Brother okay, Angel. so Brother John Ray, John Ray muna. now question. Yes, salamat, bro. Narinig ko kasi kaganina, bro, ginamit mo yung John 21:25 tsaka John 20:31, no, na maraming mga ginawa ang ating Panginoong Jesucristo na hindi na naisulat. Sa tingin mo, bro, pinaturo ba yun o hindi na pinaturo? Hindi na. Kaya hindi na isinulat eh. Kasi sapat na, ewan ko lang sa inyo mga CFD, no, kung naniniwala kayong kulang ang scripture para maligtas ang tao. Kung kulang, kulang ang salita ng Diyos. Kasi nga mamaya may talata ako ng scripture ay salita ng Diyos. Kung kulang ang scriptures, ay malaki ng problema sa part ng CFD yan. Kasi nga, naniniwala ako, sapat ang nakasulat sa scripture para maligtas ang tao at ma-impierno ang tao. At kung magdadagdag ng turo na hindi nasa Time na po, 20 seconds. Salamat. Next question, please. Salamat sa pag-affirma na hindi na itinuro, no? Yung mga ginawa ni Jesus ay hindi itinuro. Pero ayon kasi dito, bro, sa ang dating Biblia, mababasa mo dyan. Basahin ko na lang, no? Ang unang kasaysayan na ginawa ko o Teopilo ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. So yun palang lahat ng ginawa at itinuro. Yung lahat ng ginawa ng Panginoon Hesus, kahit hindi yung pati na yung hindi na naisulat ay itinuro din kasi lahat nga ng ginawa ay at itinuro. So question, magpapatuloy ka pa ba doon sa pag-akala mo na hindi itinuro yung mga hindi naisulat na ginawa ni Jesus? Tama yung talata, susunod ko yung talata. Tinuro, itinuro, maraming mga bagay na doktrina sa Holy Scripture. Objection marami siya Ano dito. po yung objection mo, Brother Dre? Nako. Yes, kasi nung tinanong ko siya, sabi niya hindi na daw isinulat yung mga, hindi na itinuro yung mga hindi na isulat na ginawa ni Jesus. Ngayon, pinakita ko sa kanya na lahat pala ng ginawa ni Jesus, ito lahat na yan lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. So lahat ng ginawa niya itinuro din. No, sabi niya kasi kaganina, hindi na daw siya itinuro, pero ayon kay San Lucas sa sumulat ng gawa, itinuro lahat ng ginawa, pati yung hindi na naisulat. Pagpapatuloy pa ba siya doon sa kanyang maling akala na hindi na naisulat? Pagpapatuloy pa ba siya doon o hindi na dahil meron palang nabasa na nakasulat? Yes, magpapatuloy ako. Na itinuro pala yung pati yung hindi naisulat ay itinuro. Okay, so ano yung masasabi mo, Bro Mark? Ayun, magpapatuloy ako sa tinatayuan ko na yung
may mga tinuro sa Holy Scripture na hindi na isinulat. Kasi nga, ito nga maraming tanda na nga sa harap nila ng mga alagad. Tanda na nga mahalaga yan, importante yan. Pero hindi na nga susulat, di ba? Kasi nga, teka lang. Sabi niya, ito yung nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na sa Jesus Christ. Paano sa inyo ay magkaroon kayo ng buhay? Ang importanteng, ay yung Old Testament, ang dami tinuturo dyan, hindi natin pinapakailaman. Sabat nga, hindi nyo na pinapakailaman Di ba? Ang daming turo sa Old Testament, hindi natin pinapansin na. Bakit? Kasi nga po, ang importante, yung ikaliligtas at ikaimpyerno natin. Yung ibang katuruan ay... Time na po. Okay, so... Okay, salamat. At least hindi niya tanggap yung nakasulat na, so again siya sa Bible na nakasulat na itinuro din pala. Kasi magpapatuloy daw siya. So next question, ito bro, unang Korinto 11:2, sabi dito, kayo'y aking pinupuri na sa lahat ng mga bagay ay naalala ninyo ako at iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Ano tong turo na ito bro? Biblia or tradisyon? Ano yan? Scripture yan. Ano yung pagbibili ako? Sorry, nawala ako. May binabasa kasi ako. Sorry. Yes, ito. Kayo'y aking pinupuri nga nasa lahat ng mga bagay ay naalala ninyo at iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Ano tong turo dito na iningatan ng taga-Korinto? Scripture or tradition? Ano yan? Salita ng Diyos yan. So, hindi siya tradition. Tradisyon. Ang salita kasi ng Diyos, turo, tradisyon, tanda, propesya, marami yan, brother. So, hindi ka na pala ngayon Bible, tradition din. Sandali bro, John Ray. Sorry. Kaya natin siya mag-explain muna po. So, pinost ko muna yun. No? So, tapusin mo nga yung paliwanag mo, bro Mark. Brother John Ray, marami sinabi si Kristo na nung una salita kasi kasama pa nila. Pero isinulat yan para nga kayo ay maligtas. Yung mga hindi na isinulat, wag nyo nang pakialaman yun. Okay, ngayon, time na po. Okay, ang tanong ko bro, diba sabi mo kasi, tradition din to. So ngayon, ang question ko, hindi ka na pala ngayon Bible alone lang, pati tradition. Sagot po ako? Sige po. Okay. Bible alone pa rin ako, scriptures alone pa rin ako kasi ang tradisyon na naisulat. Kung ano man yung naisulat na dapat nating ganapin, dapat nating ituro, ipangaral, paniwalaan, ay nakasulat. Yung mga hindi, sabi ko na lalapis ang man or apostol man na mangaral. Kasi sabi mo itong kasi ito pang ilang question na yan o follow up? Pangatlo pa siguro bro kasi ito kaganina ano pa yun categorical. Categorical ano tawag diyan yung ano ba kinalify ko lang ba? No? Sige, so later pangatlo on pa to. Pangatlo. Mark, later on so pwede kang magpaliwanag mamaya bro John Ria after Okay, yan. salamat. For 2 minutes Yes. na papaliwanag. So ngayon, resume po tayo sa next question. Third question, fourth question? Pang third. Third lang. Okay po. Sige, tuloy. Okay, since Go ahead. yes, since sinabi mo na ito ay scripture na tradisyon na isinulat din. Ano tong mga turo na ito na isinulat? Kung scripture yan. Yung sabat, yung pagsisimba, yung pananalangin, tradisyon yan. Ano yan, halimbawa, baptism, ano pa ba? Marami, teka lang sandali. Sorry, hindi ako nasa tanong. Pero marami yan, Brad. Sige, okay lang kasi hindi ka pala handa. Hindi ako dati sa tanong ko. Okay lang kasi hindi ka naman pala handa. Okay, fourth question. Okay, narinig ko din sa'yo kaganina bro na walang authority ang church, no? Kasi may authority Bible. Tama ba yung narinig ko? Confirmation lang? Ay, mali. Ano yung pagkasabi mo? Ang mali sa mga ngaral ng Katoliko, pinaglalaban, pinagkokontrahan yung authority ng church at ang scriptures alone. Sabi ko, magkaugnay yan at magkasama yan. Huwag niyong paglabanin yan. Ang mga ngaral na nakasulat sa scripture, yung iglesia, yung may authority. Yung mga ngaral, magpapaliwanag, at yung tatayuan na pananampalataya ng iglesia galing sa scripture. Huwag maghiwalay niya. Okay. Resume tayo sa question mo po. So, ibig mong sabihin bro, hindi kaya
mag-teach ng Bible without the church? Sorry, pakiulit. Hindi kayang ano? Sorry? Since sabi mo hindi pwedeng magkahiwalay ang church at ang Bible, ibig mo bang sabihin, church cannot teach alone without the church? Yes, kaya nga yung bautismo sa Day of Pentecost na natili sa pinapangaral ng mga apostol. Kaya yung scripture at yung church ay magkaugnay, magkasama, hindi pwede paghiwalayin. Kaya nangangaral ang mga apostol ay yung mga nabautismo hindi lumagpas, humigit sa pinapangaral ng mga apostoles, hindi katulad ng Roman Catholic. Time na po. Okay, last question, Last bro. question na po tayo. Sandali lang po. I-set natin ulit. So, last question. If it is the questions categorically, you have to answer it categorically po. And then you have 20 seconds to ano. And then after this po, you can have 2 minutes po para parang rebuttal mo, bro. Salamat, bro, Kenjel. Okay, so After this last question, go ahead. this is my last question. Kasi in-affirm niya na meron din palang tradisyon, meron din palang church magisterium, at meron din palang Bible. So, meron na siyang 3 pillars. Question ko, bro Mark Umbaw, are you Catholic now? Ay, magandang tanong yan. Gusto ko yan. Hindi. Kasi yung tradition, yung ano ba isang nabanggit mo, tatlong pillars, lahat yun, yung binasihan ko, nakasulat lamang. Pero ang Katoliko, hindi ako kailanman hindi ako magiging Katoliko kasi hindi scriptures alone. Yung mga tradisyon, wala sa scripture. Yung doktrina, wala sa scripture. Yung mga paniniwala, wala sa scripture. Yun yung pinakamalaking pagkakamali ng Roman Catholic. Time. Thank you very much po, bro Mark. No? Salamat po kay Bro Junri. And now, you have, ita-timer lang po natin. You have 2 minutes po to explain yung lahat ng mga question mo, kung bakit mo tinanong lahat yun. And the time start now. You have 2 minutes po. Okay, salamat. Well, unang-una, no, dito pa lang sa unang tanong natin, no, na yung mga hindi na isulat na sinabi sa John 21:25 at John 20:31 na hindi na naisulat, sabi niya hindi daw naituro. Pero wala na sa notes siya, kaya sabi niya hindi na lang siya maniniwala dito. So, against na sa kalooban niya yon, kahit na pinagtindigan na lang niya, no? Kasi sabi dito, lahat ng pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. So, lahat ng ginawa natin Panginoong Jesucristo, kahit pa hindi na isulat, itinuro yon. Kaya nga may tradisyon. Pero okay lang naman kahit na hindi niya tinanggap yun, kasi sa ikalawa nating tanong, dito sa unang Korinto 11:2, sa gayon din naman siya, na ito pala ay mali pa yung talata 11:2. Ayan. Itong turo pala na itong mga iningatang turo, no, ng mga taga-Korinto, ay mga ano pala yan, tradisyon, hindi pala yan scripture. Actually, hindi yan scripture, no, kasi kung titingnan natin sa Greek, ang scripture is garape. Tapos ang tradition is paradosis sa Greek. Tingnan mo yan. Paradosis yan sa Greek, hindi yan garape, kaya hindi yan scripture. Tradition talaga yan, kapatid na Brad Umbaw. So may tradition na siya, kasi sabi niya, tradition yan. Okay, so may tradisyon na siya. Ayan, pinaliwanag ko sa kanya yung sinabi niya kaganina sa stand niya na hindi ko naklaro, pero klinaro niya na hindi dapat magkahiwalay ang church at ang Bible. So, okay na siya. Tapos tinanong ko, so, hindi pala pwede makapagturo ang Bible lamang nung walang simbahan. Sabi niya, yes. So, ang kulang na lang sa kanya, pagpabinyag. Hindi naman lang siya Bible alone kasi may tradisyon siya. May Bible siya. Yes? 10 seconds lang. 10 seconds. May Bible siya, may magisterium siya, mayroon na rin siyang tradition. So, welcome to the Catholic world, Brother Umbaw. Salamat. Time. Ayan. So, yan. Napakaganda po ng mga tanungan natin. Ngayon, pupunta po tayo sa susunod na magtatanong. Sino po yun? Brad Wendell, ready po ba kayo? Ano bro? Si Brad Tata. Brad Tata, susunod ka po ba? Tata muna. Okay, so ganito po yung gagawin natin. Pareho lang po kanina, no? So, wait po sa signal ko kung ready na po kayo. You have 5 questions and now the time start now for the first question. Okay, maraming salamat sa pagkakataon, Brother Angel. Ano na lang, dahil yung mga lahat ng talata niya, isinulat ko, pero
kung tanungin sa talata, ang sagot niya is, tatakbo siya sa doktrina ng Simbahang Katoliko. So, dito lang ko. Anong tanong, brother? Lahat bang utos ng ating Panginoon Jesus sinunod ninyo? Sinunod na? Lahat ng utos ng ating Panginoon Jesus sinunod ninyo? Hindi. Wait, sorry, nawala yung, pakulit yung tanong, nagkagulo yung, Zoom ko, sorry. Nagulo ko. Pakulit yung tanong? Lahat ng itinuro, sorry, pakulit. Lahat ba ng utos ng ating Panginoon Jesus na nandyan sa Biblia, Holy Scripture, sinunod ba ninyo o hindi? Yes, lahat ng itinuro ng apostol na para sa ating ikaliligtas ng ating kaluluwa, sinunod namin. Yung mga hindi na itinuro ay ibig lang sabihin wala na epekto yan sa kaligtasan. Okay, maraming salamat. Next question po. Okay, maraming salamat. Sa Mateo 28, 19 hanggang 20, anong utos dyan ni ating Panginoon Jesus? At sinunod ba yun niya? Ano yung talata? Matthew? 28, 19, 20. Utos niyo ng ating Panginoon Jesus. Ay, yung baptiso, tama ba ako? Basta, yun, utos yun ng ating Panginoon Jesus. Sinunod ba yun ninyo? Wait lang, basahin ko lang yung talata. Mayroon sumagot, hindi ko alam yung talata. Sige po, basahin niyo po, naka-pause yung time. Table of God. Okay. Matthew 28, 28. 19, 20. Yan. Dahil dito, okay, 28, 19, tama ko? Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismon. Yes, magandang talata to. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Holy Spirit. Yes, sinunod namin to. Natupad to sa sa pangalan ni Yahushua. Bro Mark, sandali po, pause muna. No? Kasi binasa mo lang kanina, wala pa tayong timer. So ngayon, yung question siya po, you can answer now. Your time is start now. You have 20 seconds. Yes, salamat. Paborito kong talata. Ewan ko ba, bakit hindi ko kabisado, no? Bautismo sa pangalan ng Ama. Ano ba pangalan ng Ama? Di ba, ama ng sinungalingan, si Diablo, di ba, nakakatakot kung sinong ama-amang pinapangalan nila sa bautismo nila. Sa pangalan ng anak, may mura yan, anak ng, di ba, nakakatakot na bautismo to eh. Natupad ito, sinunod to ng apostoles. Time na po. Clarification lang, Brother Angel, ha? Okay po, clarification. Ang mabasa dyan, bautisman mo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Clarification, utos ng ating Panginoon Jesus? Hindi. Yes, utos yan ng nag-iisa nating tagapagligtas at Diyos na tagapagligtas. Ngayon, walang pangalan ng Ama, walang pangalan ng may pangalan ng Anak. Objection. Sandali lang po, bro Mark, no? May objection po. Ano po yung objection niyo? Hindi, ang aking tanong, sinunod ba yung sa ngalan ng Ama, bautismo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo? Hindi ko nagtanong ano ang pangalan ng Ama, anong pangalan ng Anak, hindi yung tanong. Ang utos yun, bautismohan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Utos yun ng ating Panginoon Jesus. Sinunod ba yun ninyo? Hindi. Mark Umbao, moderator muna, Mark Umbao, sandali lang po. So Mark Umbao, categorical po yung question. Sinunod nyo o hindi po, you can answer it. You can choose one answer and then you can explain po in 20 seconds. You can start answering now. The time is start now. Yes, sinunod po namin kasi yan ang ginanap at sinunod ng 11 apostles. Ang sinunod nila sa pangalan ni Yahushua, ang nag-iisang tagapagligtas. Sabi nga sa Sakaria, di ba, isa lang ang pangalan. Sabi, naparito ko sa pangalan ng aking Ama. Brother Angel, objection po. Yes, sandali po, bro Mark. May objection po tayo. Ano po yung objection, bro Tata? Go ahead. Pag mag-follow up ko, medyo short ko sa tanong, hanggang i-follow up yung sagot niya. Ang utos dyan, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, yun ang utos. Wala tayong mabasa na ang utos ng ating Panginoon, bunyagan mo sila sa ngalan ng aking pangalan. Sa ngalan ni Jesus, wala tayong mabasa ang utos ni Jesus. Yun, utos ng, wala yun sa bibig ng ating Panginoon Jesus eh. Ang ating Panginoon Jesus ang nag-utos. Ang aking tanong, yun ang formula na utos natin binusas na ang bautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo mula sa bibig ng ating Panginoon. Sinunod ba yun ninyo? Yes, buti ko na po. Sandali po, bro Mark. No? So,
last na po yan, no? You can answer it categorically and you can explain and then mag-proceed tayo sa next question po, Bro Tata. So answer it now po. Sige, okay. Your second chance to answer para kasi clarification lang yan. You have 20 seconds now. The time start now. Sinunod namin kasi yan ang ginawa ng 11 apostles, yan ang ginawa sa pangalan ni Yahushua. Saan ba tayo binabautismoan? Di ba sa kanyang kamatayan? Sa kamatayan? Sana maunawaan ng mga CF dito, no? Tayo ay binabautismo sa kamatayan ni Yahushua. Kaya tayo ibabautismoan sa kanyang pangalan. May sumunod bang Katoliko? Wala, ni isa. Time. Okay po. Okay, so next question po. Ano pang third na yan? Pang fourth, brother? Third. Third question to. po. Okay, so Kasi third ang question. mga nanonood na lang ang mag-husga kung Pangusga po, yes. So, dahil third malinaw question. yung utos, ha? Hindi Go ko ahead nagtanong po. hindi ko For your nagtanong third nga, question. bautismo ba sa kamatayan ng ating Panginoon Jesus? Hindi yun ang tanong, yun ang sagot niya. So, Palop, dahil kay tatagbo kayo sa doktrina ng simbahang Katoliko, si Kristo po ayon sa Hebrehanon, Hebreo 5:4, siya po ay mataas of the Pangulong Pari. Ang tanong, kayong mga one is born again, mayroong pari ba kayo? Wala. Ayaw po. Meron po. Meron kayong pare. Pero hindi yan i-import wala kang pare. Kasi ang pare na namin si Yahushua. Pero may pare kami. Sa day by day, sorry. Friends again. Si Luis Santos yata kung na magkamali. Bishop yun eh. Oh, pero hindi importante yun. Hindi big deal yun. Dahil may isa kaming pare. At hindi nababagat, hindi papalitan yun. Si Yahushua ang Okay, aming time Okay. po. Okay, so Sabi next niya, hindi question. na big deal yung Pangulong Pare. Ayon sa 1 Peter chapter 2, verse 5, na kailangang lumapit tayo sa mga banal na mga pari o saserdote. Kayo, sinunod ba yun ninyo o hindi? Yes, sumunod po kami. Anong talata? Sorry, ano lang po ng talata yan. Pakiulit lang, sorry ano lang. Sige, Hindi pala niya Inano po alam yung naturang talata. Sandali po, i-ano na natin yung naka-pause lang. So, pwede nyo pong ibigay. Bro Jando, pwede nyo ibigay kung para mas mabilisan. Ang ano ibibigay, bro? Yung talata daw na gusto nyo Unang Pedro 2:5, Brother Jando, na ang pag-aron malaman niya kung sinunod ba yun na nila o hindi. Dahil inangkin niya, namin ang mayroon silang pari. Pala. Okay, Ito, unang Food Pedro. Ito. Ayan na. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Kung sa ibang salin, mga banal na mga pari. So, ang tanong, sinunod yun niyo? Mayroon ba yung kayong banal na pari o kailangan lumapit kayo sa banal na mga pari? Sinunod yun ninyo? Nandyan dun sa Holy Scripture. Sinunod yun niyo? Bro Tata, ano po yung pang-apat na po yan? Question, no? Yun, pangatlo pa yun dahil Pangatlo, okay. Yun ang tanong ko dahil ipabasa niya dahil hindi niya alam yung naturang talata eh. Okay. Bro Mark, yan po, nabasa nyo na. So, you can answer it categorically and then you still have 18 seconds kasi kanina naputol. 18 seconds. Go ahead po. Yes, sinunod namin. Gaya na ina-attend ako sa UPC kasi ako born again. Kahit sa UPC umattend ako ang UPC may bishop. Yung pangalan to, si Luis Santos ng Objection mo na. Kaya sumunod kami. Pero ang sinisigurado ko, Objection mo na, Brother Angel. Bro Mark, sandali po. May objection po tayo. Bro Tata, ano po yung objection? Hindi ko alam yung anong clarification mo na ha. Hindi ko alam yung binanggit ng UPC mayroong bishop dahil yung ang sikta niya ngayon ay oneness born again. So, ang tanong ko sa kanyang sikta o mayroon ba silang pare, hindi yung UPC. hindi sige, wag na yung UPC ko, ayaw mo. Yun na lang, friends again, si Luis Santos, bishop yun, kahit research nyo, friends again. Umatin Ano yun? Oneness born again yun? O sa yun? Anong sikta yun? Name, sandali, nalimutan ko na friends again kasi lagi kong name, ano ba yan? Jesus, sandali, search ko, sandali. Bro Mark,
Sandali po, i-clarify natin, no? The question, malinaw po kasing question, yun dun sa part nyo kasi, yung sa oneness nyo, ang tinatanong po yata ni Bro Tata, is mismo sa grupo nyo, kung mayroon pong pare, sa grupo nyo, hindi po sa grupo ng ibang sekta. Yan ang pagkakamali ng yan ang pagkakamali ng mga No, Bro Mark, sandali po. Just answer it kung mayroon o wala po para Hindi, makareach ang yung grupo topic. kasi, ang grupo namin, Brother Angel, ang grupo namin ganito. Ang body of Yahushua, yung church na sinasabi, hindi yan yung registration. Hindi ganun yan. Lahat na nabautismo sa pangalan ni Yahushua, sumunod sa kanyang kautusan, sa mga apostol, yan ay mga born again. UPC yan, pwedeng born again yan. Yung tawag ito, kung sino pang meron pa nga sa Objection muna, Mr. Okay. Brother Angel. Sandali Sabi po, ko sa inyo, Bro, hindi yan ano po matino yung- kausap eh. Ano po? Alam ko ang daming branches ng born again, pero ang specific kong tanong, sa kanyang sikta, yung one is born again, yung ang tanong ko, hindi ko nagtanong sa ibang branches ng born again. Bro Mark, yung, di ba kanina, Ang sakta niya. Mayroon pa silang Sandali po. pare. Yes, moderator time. Bro Mark, kanina po nagsabi, malinaw po yung rules natin, pumayag ka. Sabi ko po kanina, the rules is kapag may categorical questions, you have to answer it categorically. Ang tanong lang po naman kasi dito is yung mismong grupo nyo, kung wala po, and then explain lang, and then we can proceed to the next question. Ngayon, i-resume ko po ng 20 seconds ito, Bro Mark. The question is clear lang. Sandali po, Bro Mark. Ang question niya is yung sa grupo nyo, kung mayroon, paliwanag, wala, paliwanag. You can answer now with 20 seconds. Okay. Meron. Ang sagot ko meron, categorical, meron. Kasi ang grupo ng born again ay hindi katulad ng Katoliko na isang kawan. Iba-ibang kawan yan eh. Ngayon, pag-iisahin yan. Ngayon, sasabi niya, ang pamantayan kasi ng CFD, parang registration na Ay. Clarification, Brother Angel. Time na po. Yes, Clarification. bro Tata. Clarification muna, yung binanggit ng bishop, kaani ba yun sa oneness born again o sa ibang sekta yun? Yes, one is born again. Bro Mark, One is sandali po. Nagsasalita pa si Bro Tata. No. Sige po. Clarification muna, dahil may binanggit siya na obispo, bishop. Yung binanggit mong bishop na inangkin mong kasama mo, isa ba yung oneness born again o ibang sektang born again? Sandali Yes. po, Bro Mark. Sandali. So, pakisagot na rin ko. Hindi ko na anuhin. Direct answer lang po, Bro Mark, para makatuloy tayo sa fifth question. So, answer it now po. Yes, oneness born again si Luis Santos, friends again. I-search nyo. Oneness born, in the name of Yahushua and mabautismo. In the name of Yahushua. Okay. Okay, so fifth question na po ba yan, Bro Tata? Okay, third, fourth. Parap na lang. Sige po, go ahead po. Dahil yung binangkin mo na isang obispo, ang pare ay undergo ng ordinasyon kahit sa ang ating Panginoon sa Hebreano 5:5, ang Diyos mismo ang naghirang sa kanya maging pare. Ang tanong ko, sino po ba ang nag-ordina ng obispo mo maging pare? Sino ang nag-ordina? Ayun, ang gusto kong tanong. Hanapin ko yung talata, saglit lang. Pero ibibigay ko mamaya to. Hanapin ko. Sabi niya, ang sino man ang gustong maging obispo, nagnanasang maging obispo. Objection. Hindi Walang ka asawa? Hindi ka niyan. Hindi ka objection muna. Walang asawa? May asawa. Hanapin ko, sige. Bro Mark. Hindi nga yan matino kausap. Sabi ko sa inyo, hindi matino kausap eh. Ay, objection po. Ayusin natin. Bro Tata, ano po yung objection? Hindi Malinaw. ko nagtanong nga, mayroon bang wasag? Wala, ang aking tanong, dahil iniklaim niya nga mayroon silang obispo, ang tanong, sino po ba ang nag-ordina sa naturang obispo niyo? Okay, sa po, Bro Mark, ang tanong po ay sino? So you have to answer it categorically. Kung mayroon, sino? Kung wala, and then explain po. No, sandali po. You have 10 seconds na lang po, Bro Mark. Please answer kung mayroon, anong pangalan, and then explain. Or kung wala, explain po. The time is start now. Okay. Ang kaloob na yan ay nanggaling sa iisang espiritu, sa nag-iisang Diyos, hindi sa
pare, pinasa kay pare, succession ng succession. Hindi, walang ganun sa scripture. Kahit basahan niyo pa. Objection. Hindi Okay. niya. Sandali, Okay po. talata. Objection muna. Dali. Hindi, dahil hindi yun ang tanong ko eh. Ang tanong ko, dahil ang baging pare, katulad ni Aaron, sa Exodo 40:15, ni-undergo siya ng ordinasyon, katulad ni Aaron sa Old Testament. Samantala si Jesus, ang mga Hebreo 5:5, ang Diyos mismo ang nag-ordina sa kanya, nagpili sa kanya. Ang daming talata ating banggitin na ang Hebreo 7:24, ang Diyos mismo ang nag-ordina sa ating Panginoon. Bilang mataas na pare o dakilang pare. Ang tanong ko, dahil yung sa Biblia, ang lahat ng pare ay undergo ng ordinasyon. Ang tanong ko, yung obispong binanggit mo, sino po ba ang nag-ordina? Yun ang sabihin mo. Okay, moderator's time. Bro Mark, yung pong tanong dito is malinaw po, no? A person, no? Kung mayroon. Kung wala po, you can explain it. Kung hindi po pwedeng mag-direct explanation kayo, you have to answer it categorically muna. And then, last, yes, categorical po. And then, kung mayroon, no? Sandali po kasi, no? Sandali po, Bro Mark. The question is who, no? Sino? So you answer it kung meron. Kung wala po, just wala, explain. That's it po, no? Bibigyan kita ng 20 seconds pa. Last chance na lang po to. Answer it now. You have 20 seconds po. Ulitin ko lang po. Kung mayroon, sino, paliwanag. Kung wala, paliwanag po, ha? Salamat Yes. po. So the time is start now. You have 20 seconds. Okay, meron. Ang sagot ko, Brother Tata, meron. Ang nagbigay ng kaloob, kahit basahin natin sa scripture yan, meron yan, ang kaloob galing sa iisang espiritu. Malinaw po yan. At ang iisang espiritu yan ang Diyos. Kaya ang nag-ordain sa mga pari namin, o obispo namin, ay ang Diyos. Hindi katulad sa Katoliko, wala sa pare, succession ng succession hanggang sa third, kung saan. Time. Ang Diyos, Brother Angel, clarification, pwede banggitin niya yung pangalan ng bishop niya? Yan lang, para mag-follow up ako. Okay lang po ba yan? Sasagutin niyo ba yung Bro Mark? Pangalan mo? Yan lang, clarification yung pangalan ng obispo niya, bago ko mag-follow up. Okay, sandali po, Bro Tata. Sandali, Bro Mark. Bro Angel, may tanong din ako ha. Okay po. May kasi no, Bro Mark, ha? May malinaw po yung Bro Mark. May tanong siya. Ano lang, pangalan lang, madali yan. Wala na pong timer. Sige po, sagot po. Anong pangalan? Unang-una, si Yahushua, pangalawa si Luis Santos. At yung isa UPC hindi ko makakakilala, pero kinikilala ko silang mga bishop din namin. Okay. Pang-last na lang dahil may tanong pa si Brother Wendell. Okay, sandali po. Yung Luis Santos, sabi mo, inordinahan ng Espiritu Santo. Ang tanong ko, saan pumabasa sa Biblia nga si Luis Santo inordinahan ng Espiritu Santo? Ay, yan, salamat. Magandang talata yan. Yan ay, pag nabautismohan ka sa pangalan ni Yahushua, bababahan ka. Objection. Di yan ang Sandali po, Bro tinatanong. Mark. Brother Angel, ipasagot mo sa kay Mark Umbo yung Yes. tanong dahil nagsisimula na naman siya na matuliro. Ang linaw ng tanong ni Brother Tata, ipasagot mo, Brother Angel. Okay, so Bro Tata, clarification po. Clarification, dahil ang sagot niya, kanalitaw niya na ipaniwala niya na ang nag-ordina ni Luis Santos ang Espiritu Santo. Yun ang sagot niya. Dahil kay Bible alam siya sa katalasa sa Biblia na si Luis Santos ay giordinahan o nandito ng ordinasyon ng Espiritu Santo. Mayroong talata? Wala. Sagutin mo. Mayroon wala. Meron. Bro Mark, sandali lilinawin po natin ang tanong para mas maliwanag sa mga nakikinig po. Ang tanong is saan talata? Ngayon po ang sagot is kung may talata, ibigay. Kung wala po, kailangan categorical. At the same time, explain it. You have actually you have only 14 seconds po. May talata o wala, explain it po. Yun lang po. Salamat. Meron talata. Meron talata. Makikita yan doon sa Day of Pentecost na bautismo, ang mga bautismo sa pangalan ni Yahushua, binabaan ng Holy Spirit at sila ang mga ngaral magiging sa Judea, Samaria at sa Sandali lang po, Bro Mark. May another objection. Sige po. Clarification na lang dahil ginamit yun yung panahon sa Pentecost Sunday. Clarification na lang. Yung si Luis Santos na bispo mo dahil
ay sinali mo sa Pentecost Sunday, buhay pa ba yun? Isilan na yun pa naman sa Pentecost Sunday, kasali na siya, hindi pa. Sandali Ay, lang po. kasali. Okay. Bro Mark, sandali po. So, ang ito clarification lang to, hindi kasama dun sa ano niya. So, kumbaga inad lang na natin konti, no? So, kasama daw po ba o hindi? Wait lang, sasagot ako para data. Wow, grabe naman, no? Sandali po sasagot daw siya. You only have 7 seconds na lang po, no? So, sagot ka po, the time start now. Kasama kasi yung nasa Day of Pentecost sa bautismuhan sa pangalan ni Joshua. Ngayon, kung katwira mo, hindi pa buhay yung pari nyo sa Day of Pentecost. Wala pala kayo talaga, hindi kayo totoo. Dahil hindi pa buhay yung mga pari nyo sa Day of Pentecost. Okay, Yan na lang. ano po. Thank you very much po, Bro Mark. Salamat Salamat po. brother. Yes, Bro Tata, meron ka pong at least 2 minutes to explain po Okay. about your question. Okay, So you have salamat. Yes, you have 2 minutes. Sandali po, ita-timer natin. You have 2 minutes to explain about your questions before. So wait po, ita-timer ko lang dito sa timer ko. Okay, the time start now for the explanation po. Go ahead, the time start now. Okay, maraming salamat dahil I said earlier na kung gamitin yung lahat ng mga talata o more than 20 man siguro itong mga talata na ginamit niya, ang sagot niya tatakbo sa ating doktrina. Dahil kung pantanungin ko siya sa John 20:21, sulat ni San Juan, kailan po ba naisulat ni Juan, San Juan itong naturang talata? Hindi niya kayang sagutin, di ba? Nga, gamit siya pero hindi niya alam, Bible alone na siya, hindi niya alam kailan naisulat ni San Juan. Yun na lang, takbo na lang ko sa doktrina. Ang tanong ko, ang lahat bang utos ng ating Minusos ay sinunod nila? Sabi niya, yes. Pero yung Mateo 19, hindi na sinunod dahil specific ang utos ng ating Minusos. Bautismuhan mo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, pero nalilito siya eh. Takbo siya sa sa pangalan ng Ama, hindi namin ang tanong. Diba? Ibig sabihin, hindi niya sinunod. Dahil ang utos specific, Trinitarian formula sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo mula sa bibig ng ating Minusos. Dito tayo sa pagkapari dahil asib ang ating Minusos ay isang mataas na pari o dakilang pari. Ayon sa Hebreano 5:4 hanggang 5. Mayroon ba silang pari? Wala. Yung inaangkin ng pari na sa ibang sikta. Pero yung Luis Santo siguro, I don't know, oneness ba yun, born again? Dahil yung binanggit niya kanina sa UCP yun, di ba? Last 30 seconds. Sino ang nag-ordina? Dahil malinaw yung 1 Peter chapter 2 verse 5, kailangan lumapit tayo sa mga banal na mga pari. Sino pang lapitan na kung wala silang pari? Di ba? So, may tanong pa ako about Holy Eucharist, dahil utos pa rin yun eh. Doktrina ng Simbang Katoliko, lalong-lalo na si San Pablo, nakatanggap ng ordinasyon sa mga apostoles ayon sa Gawa 13:2 hanggang 3. At naging pare siya ayon sa Time. Di ba? Time na po. Salamat po. Salamat po, Bro Tata. Salamat, Bro Mark Cumbaw. Ayan, umiinit na yung talakayan natin. Napakagandang pakinggan. So kayo na po mag-uusga ngayon kung sino ba nagsasabi ng totoo at kapanipaniwala. Ngayon, dumako po tayo sa susunod na magtatanong. Susunod na magtatanong sa Catholic Faith Defender. Walang iba kundi po ang ating kapatid na si Bro Wendell. You have 5 questions to go. So, ready ka na po ba, Bro Wendell? Ready na po, Bro Angel. Okay, so ready ka na ba, Mark Umbaw? Okay ka lang dyan? Yes, ready po. Sige, magandang talakayan. Listen po, pag nilayan natin. So, sige po. First question po, you can start now, Bro Wendell. Unang tanong batay sa deliberation mo kanina na ang sola scriptura o scripture alone di nangangailangan ng tradisyon ng magisterium o Bible scholar, kundi sapat na itong ipaliwanag ang nakasulat sa Biblia, Old and New Testament. Tama ba? Hello. Ayun. Mali. Ang sinasabi ko, Brother Wendell, linawin ko ang scripture alone
yung referensya, importante yan, nakakatulong yan, pero ang doktrina ay manggagaling lamang sa Holy Scripture na ipapangaral ng iglesia. Kaya yung magisterium yung sasabi mo, una-una mali yung magisterium, hindi yan yung Objection, Brother Angel. Dali lang po, no? Bali, ito po ay confirmation lang, no? Hindi question. Wala kong tanong tungkol sa magisterium. So, direkta ko na lang ang tanong, Brother Angel. Sige po. So, go ahead. Direct question po. Yung kanina confirmation lang, Bro Mark. So, hindi pa question yun. So, yung mag-start yung first question. Brother Angel, excuse lang. Yan sabi ko, hindi formal yung kausap. Ilang tanong, okay lang. Huwag nyo nang bilangin. Hanggang sa magsawa si Brother Wendell. Okay lang po. Sige. Para may sistema lang. Okay. So, you Okay. can start out. Ready ka na po ba, Bro Mark Umbaw, no? Sige po, Bro Wendell. First question po. Go ahead. Dahil sinabi mo kanina na ang scripture alone ay sapat ng ipaliwanag ang nakasulat sa Biblia. Tanong, paano mo ipaliwanag gamit ang scripture alone sa ikalawang Samuel Kapitulo 24:1 na ang Diyos nag-utos kay David na ipabilang ang mga tao sa Israel? Samantalang sa unang Chronicles chapter 21 verse 1, si Satanas ang nag-utos kay David para ipabilang ang mga tao sa Israel. Brother Angel, objection Yes, lang. bro. Kanina, pinayagan ko yung mga tanong na labas sa scriptures alone. Kasi maganda tong topic na to, scriptures alone. Pero kung ang tanong na labas na dyan mula sa kasaysayan na kung ano na yung sasabi niya, kung ano nung talata na yung binabanggit ni Brother Wendell, hindi natin mapupuruhan. Counter objection. Sandali po. Brother Wendell, di ba tapos? Sige po, Bro Mark. Sige, tuloy po, Bro Mark. Talon siya ng talon. Ay, ang dami na, ang lawak ng Holy Scripture, hindi mo si Brother Eli para lahat yan ay papag-aralan natin ngayon. Patunayan nyo na yung scriptures alone na ang iglesia, yung nasa Pentecost, yung iglesia na yun, yung nabautismas kay Joshua, na yun ay ang mapapangaral ay dapat mangaral sila labas sa Holy Scripture. Yung mga iglesia, yung nasa Pentecost, patunayan nyo na dapat sila mangaral lang wala sa Holy Scripture. Yun yung pang-iba sa pananampalataya sa tinatayuan ko. Copy po. Okay. So, Bro Wendell, go ahead. Counter objection. Hindi iyan labas sa paksa. Kanina pa niya paulit-ulit na yung scripture alone sapat ng ipaliwanag, di magamit ng magisterium kung ano ang nakasulat sa Biblia. Kaya, ginamit natin yung anong nakasulat sa Biblia, paano niya ipaliwanag ang scripture alone sa mga paksa na ginamit ko ngayon. Okay. Hindi yan labas. Moderator, sandali po, Bro Mark, ganito po, ipapaliwanag natin, no? So, ang paliwanag is paano, the question is paano mo ipapaliwanag from the scriptures. Ngayon, you can answer, ang sagot nyo po dito, kung kaya nyo ipaliwanag. Kung hindi, you can go to the next question po. So, dalawang bagay. Kung paano, kung may papaliwanag, gusto mo po bang makita sa screen yung verse o hindi na po? Sagutin ko na, Brother Angel. Sagutin ko na agad. Opo. So, sandali po ito time natin. You have 20 seconds. Paano po make it clear yung sagot nyo. The question is paano, how you will interpret or how you will explain. Paano mo explain yon? Kung hindi ma-explain, hindi kabisado, you can go to the next question. The time is start now, Bro Mark. Yes. Sa ngayon, hindi ko siya ma-explain kasi hindi ko siya binasa, hindi ko pa pinag-aralan yan. Pero ganito yan, Brother Wendell, sana maunawaan nyo yung tinatayuan ko. Ang alam ko na yung parang ma-explain mo ang scripture sa pamamagitan ng Holy Spirit at ang pinag-aralan ko ikaliligtas. Kung yung bersikulo na hindi ikaliligtas, ay wag mo na pag-aralan yan, Brother Wendell, hindi ka pala ikaliligtas niyan eh. Hanapin mo yung mga talatang ikaliligtas ka. Ano po? Okay, so Okay, sa sunod. okay na po ba yan? Next question po. Sunod na tanong. Bro Wendell. Go ahead. Sinabi mo kanina na sa tulong ng Espiritu Santo, kaya ninyong ipaliwanag ang nakasulat Yes, sa Biblia, Scripture. Huwag ka mo nang. Bro Mark, sige po, go ahead. Iyon ang deliberation mo kanina. Sa tulong ng Espiritu Santo, sola Scriptura,
kaya ninyong ipaliwanag ang nakasulat sa Biblia, di magamit ng magisterium. Kaya tanong, sa New Testament tayo. Sa Mateo Kapitulo 27, 3:5, nagbigti si Judas. Sa Gawa Kapitulo 1, versikulo 16, 19, si Judas ay nahulog, pumutok ang tiyan. Paano ipaliwanag yan using the Bible alone? Yes. Maganda yung tanong, okay? Linawin ko, mapapaliwanag ang scripture sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ang problema, Brother Wendell, hindi mo na iintindihan ang tinatayuan ng scripture alone. Ang malinaw, ang inaral ko, yung ikaka-impyerno at ikaliligtas, yung bang talatang binibigay mo, ikaka-impyerno at ikaliligtas mo? Okay. Brother Angel, wait Yes, lang, Brother bro. Angel. Ang tinatanong kasi ni Brother Wendell sa kanya is, gusto ni Brother Wendell na hingin ni Mark Umbaw ang isasagot niya sa sinasabi daw niyang Holy Spirit na magtuturo sa kanila. Kaya tinatanong siya ni Brother Wendell kung ano ang dikta sa kanya na sinasabi niyang Holy Spirit nila, kung ano ang tamang paliwanag doon, paano namatay si Judas, nagbigti ba o tumalon. Yun ang purpose, kaya tinatanong niya ni Brother Wendell. Yun ang sabi niya kasi kanina, di ba? Ang magpapaliwanag sa kanya daw yung Holy Spirit. So yun, ipasagot mo yun, Brother Angel, dahil yun ang purpose kung ba't yan tinatanong ni Brother Wendell. Sinabi niya kanina na ang Holy Spirit daw ang mabibigay sa kanila ng sagot kung paano ipaliwanag ang talata. So, hingin mo ngayon, sa sinasabi mong Holy Spirit, yung sagot sa tanong ni Brother Wendell. Okay. Brother Angel, objection din ako para Sandali po. objection para magkaintindihan tayo dito. Moderator, dito po, Bro Wendell, yung po yung sagot niya kanina, Oh, sige. ang side na Bro Wendell, yung sandali Bro Mark, ano po yung side niyo naman dito? Satisfied kayo o hindi? We can ask it again. Hindi natin pipilitin. Palitan ko na lang. Yes. Pero objection ako, Brother. Okay, so Bro Mark, sige po, ano po yung objection? Malinaw yung stand ng scriptures alone. Ang scriptures alone, ang lahat ng ika-impyerno at ika-ililigtas ng tao ay tutulungan ka ng Holy Spirit para maunawaan ang mga bagay na yon. Maraming talata sa Holy Scripture na hindi na ni-reveal kasi hindi na kailangan. Ito linawin ko kay Brother. Alam ko maraming talata pa yung gagamitin na ganyan. Para ako si Eli Soriano na ang trato niya sa akin. Pero ang sinasabi ko, Brother Wendell, sana maintindihan mo ha. Sana maintindihan niyo. Yung script, ang Holy Scripture, tutulungan kayong maunawaan kung ano yung makaka-impyerno at hindi makaka-impyerno. Tanungan mo ako na makaka-impyerno at hindi makaka-impyerno, sasagutin kita, tulong ng Holy Spirit. Doon ka na Okay. Sige. Okay, Punta tayo sa Bro maka-impyerno. Okay. So Bro Ano yun? Wendell, yun po yung objection niya, yun po yung request niya about the ka-impyerno daw. Okay. Sige, punta tayo sa Okay, maka-impyerno. Okay na Ito. po ba kayo doon, Bro Wendell? Yes, sige. Doon ako mag-follow up. Ang Sige, sunod next kong question. tanong, Brother Angel, ito. Ang doktrina ba na hindi nakasulat sa Biblia, ito'y magdala sa tao sa impyerno? Doktrina, yes, doktrina, katuruan ha. Malinaw, Brother Wendell ha, ang salita mo, doktrina, katuruan. Okay, yes, ang wala sa scripture, ikaka-impyerno. Malinaw yan ha, pahayag guys, ikaka-impyerno yan, nawala sa Very good. scripture. Very good. Sunod na tanong. Dahil ang doktrina na wala sa Biblia ay maka-impyerno, tanong, itong pinangaral mo na scripture alone, ito ba'y doktrina o hindi? Yes, doktrina. Oo. Linawin ko, Brother Wendell, hindi kami naniniwala sa word for word. Linawin ko na, panguna kasi nakikita ko na yung papunta yung tanong mo eh. Yung scriptures alone, naniniwala lang, scriptures lang ang basihan ng doktrina at katuruan. Hindi yung word for word. Sana malinaw Okay. na. Sunod na tanong. Sunod na tanong. Dahil sabi mo na ang doktrina na hindi mabasa sa Biblia ay makapaimpyerno ito. At sabi mo na ang scripture alone ay isang doktrina. Kaya ang tanong,
Saang talata sa Biblia mabasa ang salitang scripture alone? Sabi ko na eh. Oo, yun. Word for word. Pero ito yung talata ko matibay, ha? Ito yung matibay na talata ko. Hindi siya word for word, pero matibay na talata to. Objection, bro, Angel. Okay, sandali po bro Mark, may objection po. Sabi ko sa inyo, hindi yan formal kausap eh. Paulit-ulit niyang sinabi, yung doktrina na hindi mabasa, makaka-impyerno yan. Ngayon, natural, pag di mabasa, word for word yan ang hinanap nila. Kaya, nagtanong ako ngayon, saan na Biblia o salin yung scripture alone mabasa? Okay, bro Mark, ganito po, no? Lilinawin po natin. The question is clear, no? Saan, where you can find in the Bible, saan mo mababasa sa Biblia, yun daw na scriptures alone. Now, sagot is simple as sagot po kung saan, ibigay niyo yung talata and then explain. Or, kung wala po, you can go to the next question. So, answer it po, no? Categorical po, saan? Basahin. Kung wala po, next question. The time start now. Meron talata, Barry Wendell. Kailang hindi word for word, no? Ngayon, kung yan ang ipapang giba nyo, just gina, ibigay ko na sa inyo yan. Ito yung talata, 1 Corinthians 4:6, sabi huwag lumampas sa mga bagay na nasusulat na kung saan yun ang ginawa ng mga Katoliko. Okay? Kaya, Brother Wendell, kung word for word, sige na, sa inyo na yan. Kung dyan kayo pupuntos na lang, kung dyan na lang, sige, lumagpas na kayo sa nasusulat. Sige na. Time na po. Next question po. Yung sinabi mo kanina na ang doktrina na hindi mabasa sa Biblia ay maka-impyerno. Yun po bang doktrina na hindi mababasa dapat word for word o dapat hindi word for word? Ayun. Ang linaw sa una ko pala sa opening speech ko pa lang. Ang scripture alone hindi naniniwala sa word for word. Ngayon, malinaw yung talata, ang tinutukoy Bro, Angel, categorical question. Sandali po, Bro Mark. Meron po tayong objection. Sige po, Bro Wendell, go ahead. Categorical question kasi yon, no? Yun po bang doktrina na makapa-impyerno hindi mabasa sa Biblia, yun po by word for word o hindi? Okay, sandali, Bro Mark. Let's analyze the objections. Po yung pong binabanggit nyo laging hindi yung po sinasabi yung doktrina na makaka-impyerno, hindi, is that word for word o hindi? There's a specific question, categorical answer. Mababasa ba yun word for word po daw? O kung hindi, explain. Or kung mababasa, saan po mababasa yun? Naintindihan po ba yung tanong, Bro Mark? Yes, mainiti ako. Categorical sasagutin ko. Sandali po. Sandali po. So the time start now. Answer it, Bro Mark. Yung scripture alone ay hindi word for word. Hindi namin tinatayuan na kailangan word for word. Pero ang linaw, huwag lumampas sa mga bagay na nasusulat. Marami bang tinuro ang magisterium na wala sa scripture? Marami. Napakarami. Kaya binayolate nila to, nilabag nila yung 1 Corinthians 4:6. At ang dami pa niyan, ang daming talata niyan, Brad. Time na po. Okay, go ahead for the next question, Bro Wendell. Okay na po ba kayo doon sa sagot niyo? Okay, sunod, di natin pipilitin. Sunod na lang Yes. na tanong, no? Sige Ang po. sunod ko na tanong ito, dahil hindi word for word ang scripture alone o Bible alone mabasa sa Biblia, no? Hindi word for word. Kailan at sino ang nagsimula sa word for word Bible alone? Ang sagot ko dyan, okay, akala ko nakamit pa ako eh. Okay. Ang sagot ko dyan, Brother Wendell, wala na po kayo maitanong sa scriptures alone. Parang lumalabas tayo, sino nagsimula. Objection. Ano ba naman yan? Angel, Sandali that's po. very related to the topic. Okay, so may objection tayo, Bro Mark, no? Ang question is categorical, sino at kailan, but hindi niyo po yata sinagot na sino at kailan. Tignan lang. Mali pala yung sagot ko. Tama, tignan lang. Sandali po, Bro Mark, moderator.
So, malinaw po sino at kailan ang nagsabing Bible alone, and you can answer it categorically or wala pong explanation, the questions categorically. So, you can answer. The time start now. Ayun, ang nagsimula niya, sino sagutin ko, ang Diyos Ama. Sabi sa Deuteronomy 4:6, huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salitang aking iniutos sa inyo. Ano mga inuutos ng mga Katoliko? Ang dami ng dinagdag, upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon yung Diyos na aking inuutos sa inyo. Diyos Ama, ang Diyos mismo, sa kanya nagsimula yan. Kaya ngayon, yung mga turo ng Katoliko na hindi nakasulat, Time na po. Okay. So, okay na po ba yun? You have one last question. You have 2 minutes to explain po, bro. Wala na akong tanong, bro. Angel, wala na akong tanong. Yun na lang. So, you have 2 minutes po to explain tungkol dun sa mga tanong nyo kanina. Lagbas na tayo sa oras. Ibigay ko na lang yung pagkakataon sa susunod na lang. Okay. Hindi na po kayo Brother Angel. Bro, pwede pa ako, bro? Brother Angel, baka sino kaya sa... Baka sa Brother Wendell kasi Brother Darwin, Hindi ka worth it, bro. Bro, Yes. ako ang magsasabi kung worth it ka bang iharap kay Father Darwin. At based sa experience namin sa iyo, mula nung una hanggang ngayon, hindi ka worth it para iharap kay Father Darwin. Okay, sige, okay lang. Brother Aljan, tatanong ka, Brother Aljan? Okay lang. Kaya para. Brother Aljan, tatanong ka? Pwede pa, bro? Bro Aljan, magtatanong ka. O sige, so last na po magtatanong si Bro Aljan. So go ahead for your first question, Bro Aljan. Okay. Bago magtanong, bro, paruhin ko lang muna doon sa stadya sa 10 minutes, no? Bro Mbao, sinabi mo ba na hindi na kailangan ng mga scholar para malaman ang nakasulat sa Bible? Yes, hindi na kailangan ng scholar. Wait lang, sagot ako, sandali Hindi. Ano lang, bro? Ano lang yun? Patulin, Brother Aljan, pandaraya yan. Sandali lang po. Scripture, lalo sa kaligtasan, ang pag-uusapan kaligtasan. Holy Spirit, basta saliksikin nyo, Holy Spirit, maunawaan nyo, basta tungkol sa kaligtasan, ha? Okay. Okay. So Bro Aljan, isa pa. confirmation lang yan, no? Yes, confirmation na po. At saka sinabi mo rin ba na guided ka ng Holy Spirit? Ay, yes! Kaya Yes nga, or no lang po, Bro Mark, chapter 9. Yes or no lang po, no? Para maka-resume tayo sa first question niya. Yes or no lang po. oh yes, yes, sinagot ko yes. Yung paliwanag ko, di ba may parang 20 seconds para magpaliwanag? Hindi po. Confirmation naman, bro. Confirmation lang naman yun. Sige. So, start ka na ba sa first question mo, Bro Aljan? Okay, ito na po yung tanong ko. First question. Brother John Lo, pwede mo bang mabasa yung 1:14:26? 1:14:26? Opo. O sige, pakita natin sa screen yung sinasabi sa 1:14:26. Ito ang sinasabi sa 14:26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay na magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Okay. Yan po ba, Mark Ombao, ito na po yung tanong ka. Isa ka ba sa nakasulat dyan sa 1:14:26? Yes, isa ako. Ngayon, kung merong mga bagay pa akong hindi mapaliwanag sa Holy Scripture, kasi ang mga bagay na yung revelation, maraming hindi may panahon yan. Minsan, yung kapahayagan, may kanya-kanyang panahon yan. Ngayon, yung tungkol sa kaligtasan, yun ang ginagarantiya ko na mapapaliwanag ko. Maraming talata sa Holy Scripture hindi ko mapapaliwanag. Po. Okay. So, next question, Bro Aljan. Brother John Lo, pwede mo mabasa yung unang Korinto 12, 7 hanggang 11? Ano yan? Unang Korinto? 12 hanggang 11. Ano yan? 7? Oo, 7, 11. 7:11 hanggang, eto binasa ko na to kanina ulitin na lang natin. 7:11 hanggang 12, ang sabi sa talata ay ganito. Hindi bro, pare. Unang Korinto 12. 7. 12. 12 verse? Ang chapter 12, verse 7 to 11. 7 to 11. Ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sumasa kanyang banal na espiritu upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya.
Sa isa'y pinagkaloob ng Espiritu ang kakayahang maghayag ng kaalaman tungkol sa Diyos at isa naman ay ang kakayahang unawain ito. Ang iba'y pinagkalooban ng Espiritu ng malaking pananalig sa Diyos at ang iba naman ay binigyan ng kakayahang magpagaling sa mga may sakit. Ang iba'y pinagkalooban ng Espiritu ng kapangyarihang gumawa ng mga himala at ang iba naman ay binigyan ng kakayahang maghayag ng mensahe ng Diyos. Mayroon namang pinagkalooban ng kakayahang makakilala kung ano ang kapangyarihan ng isang tao mula sa banal na espiritu o sa masasamang espiritu. Sa iba'y ipinagkaloob ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan. At sa iba naman ay ang kakayahang maipaliwanag ang sinasabi ng mga wikang yon. Ngunit iisang espiritu lang ang nagbibigyan ng lahat ng ito at ipinamamahagi niya sa bawat tao ayon sa kanyang kagustuhan. Ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte, ngunit iisa pa rin katawan. Ganoon din sa ating mga mananampalataya na siyang katawan ni Kristo. Okay. Yung tanong ko sa iyo, kapatid Ombaw, sa tungkol sa talatang diyan, yung nakasulat ba diyan na espiritu ang lahat na nakasulat na espiritu na nandiyan sa talatang binasa, nasa iyo ba yan lahat o hindi? Ay, brother, ano pala, Aljan ba to? Wala sa akin, okay? At hindi ang revelation ng ang pahayag ng Diyos, hindi lahat 'yan full kompleto agad Minsan progressive 'yan. Ngayon, nagma-mature ka sa spiritual, mature. Kaya yung paraan nyo na para ibaba ako, para gibain ako, dahil gusto nyo malaman kung lahat ng talata, naunawaan ko, aaminin ko na agad at saka sasabihin. Okay. Kahit na po. Sabi Your mo- question, sandali po bro Aljan. So, nasa pangatlong question na po tayo, no bro Aljan? Tama ba? Yes, bro. Sabi mo, hindi lahat sa'yo, hindi lahat ng espiritu na nakasulat diyan wala sa'yo. Ganon. Sabi mo, hindi lahat ng espiritu Bro, na nakasulat diyan sandali ay po, sa'yo. moderator time. Bro Mark, pag may nagsasalita, ano lang po. Okay, go ahead bro Aljan. Sabi mo, hindi lahat ng espiritu na nakasulat diyan ay nasa sa'yo. Yung tanong ko, anong espiritu yung nasa iyo? Pag-unawa sa talata, okay? Okay. Hindi progressive 'yun, brother Aljan. Ang importante, ang inuna kong aralin, inuna kong alamin yung ikaka-impyerno at ikakaligtas ko. Yeah. Kasi yung ibang bagay, pwede ko maunawaan 'yan sa pamamagitan ng Holy Spirit, pero inuna ko muna yung makaka-impyerno at makakaligtas kasi yun ang importante. Yun naman talaga ang purpose ng Holy Scripture. Okay na po. Okay. Time po. So, fourth Huling question. tanong na lang to, kapatid na Angel, no? Okay, last question po bro Okay. Aljan. Go ahead. Sabi mo, guided ka ng Holy Spirit at may Holy Spirit na nasa'yo. At dahil guided ka ng Holy Spirit, yun ay yung magiging gabay. Ngayon, Brother Mark Ombaw, ito ay patungkol din sa kaligtasan ng bawat isa. Yung ginagamit mo na ginagamit nyo lagi na Exodo chapter 20 verse 3 to 5, ano ang Hebron nun? Galing. Oo. Sandali pwede naman ako yung tanong mo kay walang Holy Spirit, makikita naman yan sa concordance Pasensya na brother Aljan. Gusto mo bang ubusin yung oras para lang doon? Madali naman hanapin yon kung Hebrew lang. Alam niyo, brother Aljan, yung Objection, bro. importante. Bro Mark, sandali po. May objection bro Aljan. Go ahead for your objections. Sabi niya sa akin, bro, guided siya ng Holy Spirit. Kung guided ka ng Holy Spirit, yan yung magiging gabay sa'yo. Hindi mo kailangan mag-research kasi guided ka So ano ang nakasulat doon sa Hebrew chapter 23 verse 3 to 5? Brother Angel, may objection din ako. Kasi moderator's time. So, mayroon siyang categorical. Alam mo, sabihin kung hindi, you can pass po. But what is your objection Ang to? objection ko, hindi gusto kong paunawa kay Brother Aljan, yung scripture, yung may Holy Spirit, yung pagkaunawa sa kahulugan, hindi yung translation. Ibig mong sabihin, kung yung ibang apostol hindi alam yung salita, hindi na guided. Kaya nga bumababa yung Holy Spirit para makapagsalita sila sa iba't ibang wika. Ibig sabihin, Brother, Okay. Sige bro Aljan. isang counter job. Yung tanong ko sa kanya kanina, Brother Angel, klaruhin ko lang, no?
Sabi, ang tanong ko sa kanya, guided ba siya ng Holy Spirit? At binasa natin yung Juan 14:25. At saka binasa na rin natin yung 1 Corinto 12:7 hanggang 11. At tinanong ko sa kanya kung ano yung Holy Spirit na sa kanya. Sabi niya sa akin, hindi lahat, pero may spirito siya na nandyan. Gusto kong alamin yung ano spirit na sa kanya. So ngayon, tinatanong ko siya, kung totoong guided siya ng Holy Spirit, ano sa Hebro, ang Exodo 20, verse 3 to 5. Yun lang po. May categorical lang question po. Ano yung sa Hebreo sinasabi in chapter 3 or something. So kung alam niyo po 'yon, pwede niyo po sabihin sa Hebreo, pero kung hindi po, pwede niyo sabihin na hindi ko alam ang talatang yun sa Hebreo. So categorical po. Exodus 23? 23 ba? Yes Exodus po, in Hebro po na mismong lingwahe. Oh, ang Hebrew ng yung God dyan, Elohim. Hindi po, sabi ko, contradiction, kapatid na Angel. Sige, bro Aljan. Yung tanong ko sa kanya, hindi ako nagtatanong dun sa Elohim o Toda Elohim o ano mo yung word ng lingwahe ng Hebro. Yung tanong ko sa kanya, yung buong talata ng Exodo chapter 23 verse 3 to 5. Sa wikang Hebreo, bro. Yes po, kasi guided siya eh. So, kung guided ka daw, bro Mark, kailangan mo bata mo to. Pagka hindi naman, sabihin mo lang na i-ano mo na lang na hindi, and then you can Okay. resume. Oh, Brother Aldo, sagot ko hindi ko alam, pero basahan mo ko ng talata sa scripture na pag hindi mo alam ang Hebrew, wala kang Holy Spirit. Salamat, Brother Aljan, sa tanong mo. Okay, na yun na po yung tanong ko. Meron ba akong 2 minutes na rebuttal, kapatid? Okay, bro. So, ganito mangyayari. Mayroon ka pong paliwanag sa 2 minutes. And then later on, bibigyan natin ng 2 minutes conclusion si bro Mark. And then 2 minutes kay bro Jando naman para sa conclusion, para sa conclusion. So first, 2 minutes po sa kay bro Aljan muna. Bro Aljan, go ahead for your rebuttal. Time start now. Yeah. 2 minutes. Ayan po mga kapatid kapanalig at taga-subaybay sa programang ito. Napakaklaro po na sabi po na kanina ni Mark Cumbao, guided po siya ng Holy Spirit. Alam naman po natin na pag guided siya ng Holy Spirit, meron po yung gabay na magsasabi sa iyo kung ano yung tinatanong. Kasi my dear brothers and sisters, yung guided ka, alam mo yung lahat. Kasi may nag-guide sa iyo eh. Alam mo kung sino yung pangalan ng totoong taong yun. Nung tinanong po siya natin kung totoong guided siya, sabi niya oo. Pero nung tinanong po natin siya tungkol dito sa Hebro, hindi niya po ito masagot-sagot. Kailangan niya daw po mag-research. Ay yung kanyang paliwanag naman po ay napakalayo. Kasi po, sa totoo lang po, kung totoong guided ka ng Holy Spirit, hindi mo na kailangan ng research. Hindi mo na kailangan ng kung ano. Kasi yun na yung mismo magbibigay, magpapaliwanag sa'yo, yung Spirit na sa'yo. So kung naniniwala po kayo na guided talaga siya ng Holy Spirit, nasa inyo na po yun. Pero para sa akin po, ako yung nagsasabi, napaklaro po na si Mark Cumbao, hindi ko masabing guided siya, pero para sa akin, parang hindi. Yes po, Brother Angel. Okay, so yan na po, no? Sana po marami po tayong natutunan ngayong gabing ito. Ngayon, let's go for our last part po. Magkakaroon tayo ng last part. Pagbibigyan natin si Mark Cumbao. You have 2 minutes. Salamat. Okay, magkakaroon ka ng 2 minutes po na conclusion mo. And then, 2 minutes din si Bro Jando, bigyan natin ng pagkakataon mag-rebut din. So, and then, pasalamat na lang. So, 2 minutes po, sandali po yan. Mag-ready ka Bro Mark. The time is start now. Conclusion. Maganda yung tanungan namin ni Brother Aljan, no? Sabi niya sa akin, kapag daw dahil hindi ko alam yung Hebrew, hindi ako guided. Hindi niya naiintindihan na si Peter tsaka si Pablo nagtatalo-talo pa nga yan eh. Diba? May mga progressive yung revelation. Nagtatalo-talo sila. Bakit yung pagtuli? Diba? Pinagtatalunan pa nila yan. Marami, inaaral yan. Inaaral. Tapos, humingi ka ng gabay sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ganon din si Brother Wendell eh. Ganon din si Brother Wendell. Gustong sabihin na, hindi mo alam yung talata. Hindi mo alam yung talata kaya hindi ka guided. Hindi totoo yun. Kaya nga si Peter, kinukorek eh. Ni Pablo. Di ba? Ibig mo ba yung founder pala ng Katoliko, kinukorek ni Pablo.
Oh, anong ibig sabihin nun? Pinag-aaralan yan. Hayaan natin may ano yan hindi yan automatic, full revelation agad yan. Buo agad yung revelation, hindi. Pagsisika pa kaya saliksikin araw at gabi. Kung ibibigay lang pala diretso yan, hindi na araw at gabi. Isang segundo lang, alam mo na agad yun. Hindi naiintindihan ni Brother Aljan tsaka ni Brother Wendell yung tanong nila. Hindi nila naiintindihan na ang revelation ng Diyos, saliksikin mo yan para i-guide ka ng Diyos, i-reveal sa kanya lahat ng kanyang kapahayagan. Kaya salamat sa oras na binigyan ako ng oras nakapagpaliwanag. Guided ako ng Holy Spirit kasi alam ko kung paano ako naligtas. Yun ang naman ang importante. Yung mga ibang bagay doon Last sa Holy 30 seconds. Huwag na natin masyadong intindihin yun kasi kung hindi naman ikaka-impyerno yun, makakagulo pa ng utak mo yun. Tandaan nyo yun na kaya naging prone sila pasukan ng katuruan ng Diablo at ng bulaang propeta kasi kung ano-ano iniintindi pa nila. Mag-focus ka sa ikaliligtas ng kaluluwa nyo, mga CFD. Doon sa ikaliligtas ng kaluluwa nyo, doon kayo mag-focus. Oh, salamat sa oras, salamat talaga Brother Angel, salamat, natutuwa ako sa sobrang utang na loob ko. Salamat sa oras na sa 2 minuto. Maraming salamat. Salamat po, Bro Mark, sa pagpasok mo rito. Ayun, sino po ang magko-conclusion ng 2 minutes sa mga CFD? Bro Jando, ready ka ba? Okay, ready na bro. Okay, last 2 minutes po, no? And then after dito, magpasalamat na lang. Wala nang rebuttal si Bro Mark, no? Pagkatapos nito. So, sandali po, ita-timer natin. 2 minutes conclusion. Bro Jando, the time start now. Okay, unang-una, ang dami niya mga pinagkukuhan talata, siya naman hindi nakakaunawa. Deuteronomy chapter 4 verse 2, tinutukoy dyan ay ang 10 Commandments. Isaiah 34:16, ang tinutukoy naman dyan is the Lord's Book of Living Creature. Hindi naman yan Biblia. Ayon ito, yan 34:16, no? Search in the Lord's Book of Living Creatures and read what it says. Not one of these creatures will be missing, and not one will be without its mate. The Lord has commanded it to be so. He Himself will bring them together. Yung pala, tutukoy pala doon, ang tutukoy pala doon is, mga living creature, hindi pala yan Biblia. Pangatlo, ginamit niya Revelation 22:18-19. Ang tinutukoy dyan na huwag dagdagan yung mga propesiyang nakasulat sa Book of Revelation. Hindi niya naintindihan lahat ng mga talatang yon. Sabi naman niya, kahit sino makapagpaliwanag sa magitan ng Holy Spirit, ang dami namin tanong, hindi niya nasagot. So, wala, palpak siya. Unang Korinto 4:6, huwag hihigit sa mga bagay na nakasulat. Yung nakasulat na yon, tinutukoy na Apostol Pablo, Old Testament lang yun, dahil wala pang New Testament nun. Kung tama ang unawa ni Mark Umbaw dyan, dahil meron daw siyang Holy Spirit, kung tama yung unawan niya dyan, bakit pinayagan niyang idagdag ng Katoliko ang New Testament sa Biblia? Oo, Katoliko ang naglagay ng New Testament sa Biblia. Hindi bahagi ng Biblia in original form ang mga sulat ng mga apostol. Old Testament lang yon. Katoliko ang naglagay ng New Testament. Bakit tinanggap ni Mark Umbaw yon? Kung tama ang unawa niya sa unang Korinto 4:6, kaya mali ang unawa niya lahat. Hindi natin tindigan ng kanyang paksa na scripture alone dahil iwas ng iwas sa mga katanungan. Yun lang masasabi ko, and thank you. Salamat po. Thank you, time. Okay. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am alive. I am Catholic, I am alive, I am the